Sa isang mundo ng pantasya na puno ng mahika at mga nilalang, ang ating bida na si Yuki ay nagising, na walang maintindihan sa nangyayari sa paligid niya. Naiwan siyang nakahiga sa gitna ng kawalan, na para bang itinapon mula sa paraiso, diretso sa isang alang-alang sitwasyon. Nakaharap niya ang isang mahiwagang batang babae, napaka-cute, pero may matatag na tingin. Ang pangalan niya ay Kokoro, at agad siyang nagpakilala ng walang pag-aalinlangan. Ipinadala siya ng Diyosa na si Amos, na may malinaw na misyon, upang protektahan si Yuki, kahit ano paman. Ipinapaliwanag ni Kokoro na natagpuan niya si Yuki na walang malay sa gitna ng isang grupo ng gutom na lobo, sa pamamagitan ng swerte o tulong ng langit. Dumating siya sa tamang oras para iligtas siya, dahil kung nahuli siya ng kaunti, kakaunting bahagi na lang niya ang matitira. Sa ilalim pa rin ng tensyonadong atmosfera, tinanong niya ang bata kung ano ang kanyang pangalan. Nag-isip si Yuki ng ilang sandali, at medyo naguguluhan, sumagot siya gamit ang kanyang natatandaan, sinasabing Yuki ang kanyang pangalan. Ayon sa Diyosa na si Amos, halos nawala na ang lahat ng kanyang alaala, kaya ganyan siya tignan. Walang kaalam-alam, pero makakapagpahinga na siya, dahil nariyan si Kokoro para tulungan ang pinili ng mga Diyos, upang muling matagpuan ang kanyang landas. Kahit na walang maintindihan sa nangyayari, nagpa siya si Yuki na magtiwala sa kanya. Isa pa, nagsasalita si Kokoro ng may kumpiyansa at walang puwang para sa pag-aalinlangan. Tumango na lang siya, nagkukunwaring naiintindihan niya ang lahat. Para tulungan siya, kumuha si Kokoro ng merienda mula sa kanyang bag, isang bagong gawang onigiri. Ipinaliwanag niya na dahil nawala ang alaala ni Yuki, mas mabuting tiyakin na, kahit man lang. Busog ang kanyang tiyan. Masaya niya itong tinanggap at nilamon ang merienda ng may galak, parang isang taong hindi nakakain sa loob ng ilang araw. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan, naamoy ang pagkakataon. Bumalik ang mga lobo para sa isa pang pag-ikot. Hindi man lang kumurap si Kokoro, binunot ang kanyang armas, at tumayo sa harap ni Yuki, handang protektahan ang kanyang amo. Nagbabala siya na kahit mukhang nakakatakot sila, ang mga lobong ito ay simula pa lamang, at perpekto silang mga kalaban para sa pagsasanay, pagkuha ng karanasan, at marahil ay paggising sa nakatagong kapangyarihan na nasa loob ni Yuki. Malaki ang kanyang kinabukasan, at nangangako siya na handa siyang harapin ang anumang darating, kasama siya. Kahit naguguluhan, napagtanto ni Yuki na may mahalagang nangyayari doon. Kaya dahil wala na siyang ibang pagpipilian, dumampot siya ng espada at sumama kay Kokoro para harapin ang kawan ng lobo. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang kabayanihan, nabigla si Yuki sa isang pagsugod, at napalayo siya. At kawawa naman siya, hindi niya alam kung saan nanggaling ang atake. Ang kanyang unang pakikipagsapalaran sa laban ay nagtapos sa ganap na pagkabigo, at muli ay si Kokoro ang nagligtas sa araw. Sa kabila ng takot, si Yuki ay naglakad palayo na walang sugat. Tumayo siya, medyo nahihilo, at sinabi kay Kokoro na ayos lang ang lahat, ngunit, bago siya makapagpahinga, nawalan siya ng malay muli. Ngayon, si Yuki ay mas naliligaw kaysa kailanman. Kakagising lang niya sa mundong ito, wala siyang mga alaala, at kumikilos siya na parang bata, mga 7 o 8 taong gulang. Walang malay, masunurin, at may malinis na itsura ng isang taong hindi pa alam kung ano ang aasahan sa buhay. Samantalang, sa ibang bahagi ng bundok, ang sinematiko ay lumipat sa isang batang babae na may kahel na buhok. Napayapang naghuhugas ng mukha sa lawa. Ang plano niya ay simple, pumunta sa sentro ng bayan ng araw na iyon, pero bigla siyang nakarinig ng malakas na sigaw, na nagmumula kung saan, sumisira sa anumang kapayapaang mayroon siya. Tumakbo siya papunta sa tunog, at nakita ang dalawang lalaki, isang mataba at isang sobrang payat, kung saan umiiyak ang mas maliit at yakap ang isa, na nakahiga sa lupa. Itinuro ng matangkad na payat na lalaki ang isang malaking puno sa malayo, nagsasabing biglang sumama ang pakiramdam ng kanyang nakatatandang kapatid. Ang gamot ay nasa bag sa ilalim ng punong yun, at nagmamakaawa siyang kunin niya yun, at iligtas ang kanyang kapatid. Dahil napakabait niya, hindi na siya nag-isip pa, at umalis kaagad papunta doon. Pagkatalikod niya, nagtawanan ng masama ang dalawa, at pagbalik niya, nalaman niyang tinakbuhan na siya ng mga ito kasama ang kanyang mga gamit. Samantala, nagpatuloy sina Kokoro at Yuki sa kanilang paglalakbay papunta sa lungsod, na punong-puno ng tao at ingay. Karaniwang magulo ang kapaligiran,
at si Yuki ay naglalakad na may pagtataka, lubos na nalilito sa dami ng bagong bagay sa paligid, at sinamantala ni Kokoro ang pagkakataon upang simulan ang pagpapaliwanag ng mga batayan. Sa mundong ito, mayroong lahat, mga tao, taong hayop, demonyo, duwende, at marami pang iba. Mga kakaibang lahi, ibinubunyag pa niya na hindi rin siya tao, kundi isang duwende. Ang syudad na kinaroroonan nila ay tinatawag na Landesal, ang puso ng kontinente, at ito ang sentro ng lahat ng pakikipagsapalaran na kanilang pagdadaanan. Patuloy na nagsasalita si Kokoro at nagdedetalye ng lahat, tuwang-tuwa, pero bigla niyang napagtanto na nawala si Yuki sa gitna ng maraming tao, kaya nag-alala siya. Nagpalinggo-linggo siya, hanggang sa natuklasan niya kung saan ito nagpunta. Nakatayo lang si Yuki at tila na hipnotismo, nakatitig sa isang pwesto ng pagkain. Nang makita ng may-ari ng tindahan ang dalawa na magkasama, akala niya noong una ay magkapatid sila, ngunit nagbago ang isip niya. Binago niya ang isip niya at nagkomento na bagay daw silang magkasintahan. Si Kokoro, medyo nahihiya, agad siyang itinama, pero walang pakialam si Yuki, gusto lang niyang kumain. Kumikinang ang mga mata, itinuro ni Yuki ang dalawang pagkain sa menu, pinipili ang mga ito base lang sa pinakamasarap pakinggang pangalan. Nang oras na para magbayad, inabot ni Kokoro sa kanya ang pera, pero litong-lito siya sa mga patakaran ng mundong ito. Isinubo ni Yuki ang mga barya, iniisip na isa itong kakaibang uri ng pagkain, at si Kokoro. Kailangang ipaliwanag ng buong pasensya na iyon ay pera, at ang mga baryang yun, ay ginagamit para bumili ng mga bagay. Na ang pera ay napakahalaga, at hindi niya dapat itong kagatin o iwala. Naiintindihan niya, at medyo alanganin, ginagawa niya ang lahat ng tama sa pangalawang pagsubok. Hawak ang pagkain, silang dalawa ay umupo sa isang bangko para tangkilikin ang kanilang pagkain, ninanamnam. Ang simpleng sandaling yun nang walang pagmamadali, pero pagkatapos ng kainan, mas malaking problema ang lumitaw. Wala na silang pera at kulang pa para sa simpleng matutuluyan. Wala na ang araw, gumagabi na, at dumadating na ang kawalan ng pag-asa. Naisip pa ni Kokoro na ibenta ang mahiwagang tungkod na bigay pa ng kanyang ama, para lang makalakam ng kaunting barya, pero mariing tumanggi si Yuki. Napaka-espesyal na regalo yun para isuko niya. Dahil wala nang ibang pagpipilian, napilitan silang mag-imbento, gumawa sila ng maliit na apoy, at nagpasyang matulog doon mismo, sa bundok, sa ilalim ng bituin. Talagang pagsubok ito, pero kasama ang magandang kalooban ng mga taong nasanay na. Sa hirap, ngunit hindi nagtatagal ang kapayapaan, nang sa katunayan inaakala nilang makapagpahinga na sila, ang mga lobong yun mula noon ay nagpasya na namang magpakita, pinapatunayan kung gaano sila kitiyaga. Para bang may nararamdaman silang kakaiba kay Yuki, dahil hindi sumusuko ang mga hayop at patuloy siyang sinusubukang atakihin, na para bang alam nilang may espesyal sa kanya. Kinabukasan, pagkatapos ng isang mahirap na gabi, nagising si Kokoro na halata ang pagkabalisa sa lahat ng nangyari. Sa determinadong tingin, ibinigay niya kay Yuki ang buong supot ng barya, sinasabi na magagamit niya ito sa anumang paraan. Gusto niya. Nararamdaman niyang kailangan niyang humanap ng trabaho agad para maalagaan ng maayos ang kanyang amo, ipinapakita ang lahat ng kanyang debosyon, kahit alam niya kung gaano kahalaga ang pera. Hindi nag-aatubili si Kokoro na magtiwala kay Yuki, sa lahat ng bagay, naniniwalang sa ganitong paraan ay tunay siyang nakakatulong sa kanya. Napapansin ni Kokoro na tila nalilito pa rin si Yuki, kaya ipinapalagay niyang baka hindi sapat ang pera, kaya nag-ayos siyang makipagkita ulit sa kanya mamayang hapon, nangangakong magdadala ng mas maraming barya. Bago umalis, ginulat ni Yuki si Kokoro ng isang mahigpit at tapat na yakap, ang yakap na mas malalim pa sa anumang salita. Nasabi na sa kanya noon na ang pera ay mahalaga, pero ang pagtanggap nito sa ganoong paraan ay iba ang epekto sa kanya. Dahil hindi niya alam kung paano ipahayag ang nararamdaman, nagpasalamat na lang si Yuki sa sarili niyang paraan, at naiintindihan naman yun ni Kokoro. Pagkatapos, sinabi ni Yuki na gusto rin niyang magtrabaho, at nagkaisa sa layuning ito, nagtungo silang dalawa, patungo sa isang bahay tuluyan sa sentro ng lungsod. Pagdating doon, nakilala nila si Carrie, isang babaeng may kapansin-pansing presensya. Siya ang namamahala sa lugar. Sa dingding, isang malaking board ang nagpapakita ng iba't ibang trabahong maaaring pagpilian. Nakita ni Kokoro ang isang quest na pangangaso ng halimaw, isang bagay na mayroon siyang karanasan,
pero agad niyang napagtanto na hindi pa sila sapat ang antas para tanggapin ang ganoong misyon. Napansin ni Carrie ang sitwasyon at nagmungkahi ng mas bagay para sa mga baguhan, ang pagkuha ng ilang kabute na tumutubo malapit sa ilang lumang guho. Mukhang perpektong trabaho ito para sa mga baguhan, at agad nila itong tinanggap, nagpapasalamat sa kanya sa pagkakataon. Samantala, ipinapakilala sa atin ng anime si Peck Oren. Siya yung babaeng matingkad ang buhok kanina. Nag-aalala pa rin siya tungkol sa isa sa mga kapatid na lalaki na may sakit. Pero hindi lang yun, sinusubukan din niyang hanapin ang kanyang nawawalang espada, at hindi niya akalain na baka may kumuha nito na may mas masamang balak. Maya-maya, natanong ni Peck Oren mula sa malayo ang dalawang magkapatid na kilalang gumagawa ng gulo sa lugar. Napansin niyang kakaiba ang kanilang kinikilos at nagpasya siyang lumapit para mag-imbestiga. Pero pagkakita pa lang nila sa kanya, tumakbo agad ang dalawang magnanakaw, nagtatakbuhan sa mga puno sa desperadong pagtatangkang makatakas sa kanya. Tumakbo si Peck Oren para habulin sila, porsigido, pero di nagtagal na wala sila pareho sa paningin niya. Sa gulo, napadpad ang magkapatid sa isang mapanganib na bahagi ng gubat, kung saan may kakaiba at nakakatakot na lumitaw sa harapan nila. Dahil dito, nagbago ang paghabol sa kanila at naging sandali ng matinding pagkatakot. Nagpapanak sila, at napagtantong mas malaki na ang problema kaysa sa pagtakbo mula sa isang babaeng matapang ang itsura. Habang nangyayari ang kaguluhang ito, patuloy sina Yuki at Kokoro sa paghahanap ng kabute sa paligid ng mga guho. Tinuturuan ni Kokoro si Yuki kung paano kunin ang pinakamagagandang kabute, at pagkatapos ng ilang tagubilin, naghahati sila para mapabilis ang gawain. Habang naghahanap, nakita ni Kokoro ang isang kakaibang kabute na paulit-ulit na tumutunog ng nakakatawa. Ang tunog ay literal na, pewdie-pewdie, kaya't naisipan niyang pangalanan nitong PewDiePie. Samantala, hindi nagtagal ay nakasalubong ni Yuki si Peck Oren, at napansin niya. Pagod na pagod at nagugutom ito, halos bumagsak na sa sobrang pagod. May dalang sariwang pitas na kabute, dinala ni Yuki si Peck Oren kay Kokoro at sama-sama silang nagluto ng isang impormal na piging para manumbalik ang kanilang lakas, at bukas palad na nagbahagi ng kaunting meron sila. Matapos kumain hanggang hindi na kaya, ipinakilala ni Peck Oren ang kanyang sarili gamit ang napakahabang pangalan. Kaya't para mapadali, sinimulang tawagin siya ni Kokoro na Peck Oren, at unti-unti, nalaman nilang nandoon din siya para mangolekta ng mga kabute. Ang atmosfera sa grupo ay puno ng ginhawa, pero hindi ito nagtagal. Bigla na lang, isang grupo ng malalaking kabute ang lumitaw sa likuran nila at umatake. Walang babalang dumating ang atake, pero sa kabutihang palad, nakatakas silang lahat sa una, habang napapalibutan sila. Iminumungkahi ni Kokoro na magsama-sama sila upang talunin ang mga halimaw. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sumugod ang grupo, ngunit sa gitna ng labanan, nabihag ang batang babae ng isa sa mga kalaban. Sa sandaling yun, nakaramdam si Yuki ng kakaiba na nagising sa kanyang kalooban. Nakalabas siya ng isang kahangahangang tagong kapangyarihan, at hindi niya namamalayan, nagpakawala siya ng isang maningning na liwanag na nagprotekta sa kanyang mga kasama. Naligo sina Kokoro at Peck Oren sa hindi inaasahang sinag na ito, at naramdaman nilang dumami ang kanilang lakas, sa hindi kapani-paniwalang paraan. Na para bang binigyan sila ng dagdag na lakas, talagang pinalakas. Sa panibagong siglang ito, nagawa nilang baligtarin ang sitwasyon, talunin ang lahat ng higanteng kabute, at magtagumpay. Pagkatapos ng laban, habang hinihila ang mga katawan ng mga natumbang kabute dahil sayang naman kung iiwan ang ganong karaming pagkain, sinubukan ni Puteko na kagatin si Peck Oren. Walang kahirap-hirap niya itong hinuli sa ere at isinubo, na parang normal na bagay. Si Kokoro, na nakasaksi sa pangyayari, ay natigilan at pagkatapos, parang may sumabog. Patay, sa isip niya, dahil basta na lang sumasanib si Puteko kay Peck Oren, na biglang nahihilo, halos parang lasing, at nawala ng malay agad, bumagsak sa likod ni Yuki, na binuhat ang dalaga papalayo ng walang imik. Kinabukasan, hinanap ni Kokoro si Yuki at nakita niya itong nagsasanay ng husto sa kanyang espada, nagpapakita ng focus at dedikasyon. Ang mga kabuteng pinulot nila kahapon ay naging masarap na almusal, salamat sa husay magluto ni Kokoro. Habang kumakain, nagkwentuhan ang dalawa at nagtaka kung kumusta na kaya si Peck Oren. Nabanggit niya kahapon na bumalik na siya sa landisal. Binanggit din ni Kokoro na mabilis na nauubos ang pera nila,
kaya siguro panahon na para humanap ng mas permanenteng lugar na matitirhan. Habang pinag-uusapan nila ang susunod na hakbang, may isang lalaki na nakarinig ng kanilang usapan, lumapit at nagsimula ng kwentuhan, na nagmumungkahi na magtrabaho si Kekoro bilang isang gabay. Nangako pa siyang ipapahiram sa kanila ang isang bahay na magagamit bilang base, bago pa man nila maisip ang alok. Sumulpot ang may-ari ng kainan para itaboy ang lalaki, at ibalik ang kaayusan sa lugar. Nagmumura ang mga tao, ang dalawang magnanakaw na magkapatid na inatake ng higanteng mga kabute, ilang. Mga araw na ang nakalipas sa wakas na gising, nagulat sa ingay mula sa ilang uwak. Lito pa rin, nag-iisip sila ng mga paraan para maibenta ang espadang nakuha nila. Samantala, si Peck Oren ay nagising sa isang kwadra, at gaya ng dati, gutom na naman siya. Sa di inaasahang pagkakataon, nakasalubong ni Yuki at Kekoro si Peck Oren sa isang kompetisyon sa pagkain, at sa parehong kaganapan, nakita rin nila muli ang dalawang magnanakaw. Si Peck Oren, nang walang pag-aalinlangan, ay sinundan sila ng may determinasyon, habang nagpasya sina Kekoro at Yuki na sumunod sa kanya. Sa kung anong dahilan, tila naaakit ng pangunahing trio ang mga halimaw, dahil hindi nagtagal ay napapaharap sa panganib sa daan. Sa kanyang napakalakas na puwersa, nagpapakawala si Peck Oren ng tiyak na suntok at natatalo ang kalaban. Sa unang subok pa lamang, lumipad ang baboy ramo, bumagsak sa isang babae malapit at nawalan siya ng malay. Bilang responsableng grupo, nagpasya silang maghintay na magising siya, hindi nila alam na ang babae pala ang siyang nasa likod ng mga kamakailang pag-atake ng halimaw. Nang magkamalay siya, nakita ng babae na kaharap niya si Peck Oren, na tahimik siyang pinagmamasdan. Imbes na magpasalamat, tumayo lang ang misteryosang si Carol at umalis, malamig at malayo ang loob. Tapos, umupo sa sanga ng puno at kinausap ang sarili hanggang sa makita niya ang dalawang magkapatid na magnanakaw na dumadaan. Bigla, isang higanteng dragon ang bumaba mula sa langit at dinala ang dalawa palayo, iniwan si Carol na tulala. Para malinaw, walang kinalaman si Carol doon, pero natuwa siya sa nangyari. Nag-isip siya kaagad, nakakita ng potensyal sa dragon at nagpunta kay Peck Oren, ipinapakita sa grupo kung saan nagtatago ang halimaw. Naalala ni Kekoro ang pakiusap ng tagapamahala ng bahay panuluyan. Nagbabala ang lungsod na nagpakita ang dragon dahil naaakit ito sa mga pambihirang bagay, at ngayon ay nakatira ito malapit sa landisal. Kaya nagtungo ang grupo sa yungib kung saan nagpapahinga ang dragon, bawat isa ay may sariling layunin. Malaki ang halimaw at mahigpit na hawak ang espada sa kanyang bibig. Sa sandaling yun, si Carol, walang pag-aalinlangan, ay iniwan ng grupo at biglang nawala. Sa pagharap sa hamon, mabilis na nakaisip ng plano si Yuki. Magpapanggap siyang panggulo sa dragon, habang si Kekoro ang bahala sa suporta at si Peck Oren. Naglunsad ng atake, nag-organisa ang grupo ng may determinasyon, ngunit agad na pagtanto na hindi lahat ng bagay ay naaayon sa plano. Kalahati lamang ng plano ang gumana, at si Yuki ay nahuli, napunta mismo sa loob ng bibig ng dragon, kasama ang pinaka-inaasam na espada. Doon sinubukan ni Peck Oren ang lahat upang mabawi ang espada, ngunit labis ang lakas ng dragon. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit siya ay naigulong-gulong, at tuluyang nahilo. Muntik na siyang bumagsak, ngunit sa huling segundo, nagawa niyang kumapit dahil sa sumulpot na matabang magnanakaw. Tumulong. Sa sandaling ito, nakikita natin si Carol sa ibaba, sinusuri ang sitwasyon at sinasamantala ang isang pagkakataon. Binibigkas niya ang isang mahika sa dragon, ginagabayan ang mga galaw nito. Layunin niyang mawala ng balanse at mahulog si Peck Oren, ngunit hindi inaasahan ang nangyari. Sa gitna ng kaguluhan, nagpasya si Yuki na kumilos ng mag-isa, gamit ang kanyang kapa upang takpan ang mga mata ng dragon, lubusang nalilito ang hayop. Ngayong bulag, nawawala ang direksyon ng dragon, na nagbibigay ng pagkakataon kay Peck Oren para kumilos. Hindi na makontrol, bumagsak ang dragon mismo sa pinagtataguan ni Carol. Sa sandaling yun, nawala ang bisa ng salamangka sa mga mata ng dragon, kaya naging patas ang laban. Nagising ang halimaw na galit at sumugod kay Carol, ngunit hamarang si Peck Oren sa huling segundo, buong tapang na pinuprotektahan ang dalaga. Hawak ang kanyang espada, humakbang si Peck Oren para sa huling laban, at sa tulong ng isa't isa, nagawa nilang panatilihing ligtas ang lahat.
Ang dalawang magkapatid na magnanakaw, na nakaramdam ng pasasalamat, ay taos-pusong nagpasalamat kay Pecoran sa pagliligtas sa kanila. At lahat ng iba pa. Pagkatapos kumalma ang mga bagay, hinawakan ni Pecoran ang kamay ni Carol, nagpapakita ng tunay na pagpapahalaga. Pagkatapos ng lahat, malaking bahagi ng tagumpay ay nagmula sa pagsisikap ni Carol, nag-amabay sa grupo sa tamang landas. Kung wala siya, walang sino man ang makakatalo sa halimaw na yun. Habang pinipintahan ng paglubog ng araw ang langit ng kulay kahel, nagpaalam si Pecoran sa dalawang tiyuhin, isa payat at ang isa naman ay medyo mataba, at nagawa pa niyang kumbinsihin si Carol na maghapunan kasama siya sa gabing iyon. Kahit na ang menu ay ilang bowl ang kanin lamang na galing sa natirang tanghalian, ang pagkain ay may kakaibang lasa. Habang naghahapunan, iminungkahi ni Pecoran na bumuo ng isang samahan ng mga gourmet, at inimbitahan si Carol na sumali. Ngunit si Carol, na panatili ang kanyang seryosong mukha, ay tumanggi sa imbitasyon, at umalis, ipinapahiwatig na may iba siyang mas mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Inamin niyang masarap ang bola-bola ng kanin, ngunit alam niyang may mas importanteng dapat tutukan sa ngayon. Buong araw, binabantayan ni Carol si Pecoran, sinusubukang humanap ng kahit anong kahinaan, pero napagtanto niya na bukod sa kanyang hilig sa pagkain, walang itinatago ang dalaga. Samantala, pumunta si Kokoro sa isang lugar kung saan pwede siyang opisyal na magparehistro ng guild, pero kinuha lang niya ang mga porma at ipinagpaliban muna ang pagpaparehistro. Sa labas, naghihintay pa rin si Yuki sa pagbabalik ni Kokoro. Mula sa malayo, nakita niya ang isang maliit na taong bumabagsak, pagod na pagod at halos wala ng lakas. Ang tagpong yun ay nagpaalala kay Yuki nung una niyang nakilala si Pecoran. Nang hindi nag-iisip, lumapit siya at dahan-daang naglagay ng isang onigiri sa tabi ng taong yun. Inalok niya ang pagkain at kalmadong lumayo, ginagawa ang tama. Ang hindi alam ni Yuki ay sa likuran niya, may isang nakangiting anino na nagmamasid ng may nakapagtatakang titig, pinagmamasdan ang lahat. Pagkatapos makolekta ni Kokoro ang mga porma, sabay silang bumalik. Sa daan, nakita nila si Carol na sumisilip mula sa labas ng restoran kung saan nilalamon na naman ni Pecoran ang lahat ng pagkain. Inimbitahan ni Yuki at Kokoro si Carol na sumabay kumain sa kanila, proud na proud. Tumanggi siya, pero ang tunog ng kanyang sikmura ang nagbunyag, nagpapakitang mas malakas ang sigaw ng gutom. Ngayon nakaupo na sa mesa, sinubukan ni Carol na panatilihin ang kanyang malamig na pag-uugali, iniiwasan ang anumang emosyonal na pagiging malapit. Si Pecoran, na laging mabait, ay inaabot sa kanya ang menu, sinasabi sa kanya na pumili kahit anong gusto niya. Ngunit agad na dumating ang may-ari ng restoran at sinabi na halos wala ng sangkap. Isa na lamang espesyal na putahe ang natitira, isang lumang recipe na kakaunti na lamang ang nakakaalam. Walang pag-aalinlangan, umorder si Pecoran ng misteryosong opsyon. Pagdating ng mga plato, agad napansin ni Carol ang sikreto. Lahat sila ay naglalaman ng mga insekto sa recipe. Maaaring mapanlinlang ang presentasyon, ngunit sa loob, masarap pa rin ang putahe. Si Kokoro ang unang tumikim nito, nang walang pag-aalinlangan, at mabilis na inalok ito kay Yuki para subukan din. Mula sa itsura nito, namutla si Carol sa takot. Maingat na ipinaliwanag ni Kokoro na mahalaga ang pagtutok sa mga pagkain ni Yuki. Hindi ka makabubuhay nang hindi kumakain. Samantala, habang abala si Carol, inilagay ni Pecoran ang piraso ng ulam sa kanyang bibig. Ang gulat ay napakalakas na halos magdilim ang paningin ni Carol sa isang segundo, ngunit sa kanyang gulat, napakabango ng lasa. Ang ulam ay dumadaloy ng mapayapa, at lahat ay nag-e-enjoy ng iisang pagkain. Yakap ang sandali, unti-unting kinukuha ni Kokoro ang registration form at inaanyayahan ang grupo na bumuo ng guild. Hindi nag-atubiling tumakbo si Pecoran at niyayakap si Kokoro, sabik sa ideya. Tulad ng dati, nananatiling malayo si Carol, tumatayo, nagpapasalamat sa kanila sa pagkain, at umaalis na walang masyadong usapan. Habang naglalakad palayo, sinisisi ni Carol ang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang misyon niya ay alisin si Pecoran, at ngayon nandito siya, umuupo, sumusubok ng pagkain ng insekto at nakakaramdam ng comfortable, sinusubukang ilayo ang isip. Kumuha siya ng sampalok, tinikman ng asim, at nagpas siyang mamites pa. Ngunit di nagtagal, narinig niya ang pamilyar na boses na tinatawag ang kanyang pangalan. Paglingon niya, nakita niya ang isang dating kakilala na agad siyang pinagtatanong,
tinatanong kung hindi ba siya masyadong nagpapakasaya habang hindi pa tapos ang misyon. Sinubukan siyang baliwalain ni Carol, pero ramdam niya ang bigat ng kanyang tingin at ang tahimik na pagpipigil. Na hindi siya tatantanan. Kinabukasan, dumating si Peck Oren na masaya, ipinapalam na inimbita ng may-ari ng restoran. Doon siya magtrabaho. Napagtanto niyang mayroon siyang natatanging talento sa paghawak ng lihim na menu at inalok siya kaagad. At sakto ang tiyempo, dahil wala ng pera si Peck Oren, at ngayon makakapagtrabaho na siya, kikita ng sarili niyang pera, at matitikman pa rin ang lahat ng gusto niya. Sa kabilang banda, hawak ni Kokoro ang porma ng guild, medyo malungkot, at sa pagkakataong ito, wala siyang ganang ipakita ito kahit kanino. Sa unang araw pa lamang niya sa trabaho, nabighani ni Peck Oren ang lahat. Sa kanyang masayahing personalidad at nakakahawang sigla, pinupuno niya ng kagalakan ang restoran. Pinaparamdam sa bawat customer na nasa bahay sila. Samantala, pinagmamasdan lang ni Kokoro, humihinga ng malalim, at napagtatanto na ang pangarap na makabuo ng isang guild ay aabutin pa ng kaunting panahon. Pumasok ang 3 batang babae sa restoran at agad silang sinalubong ni Peck Oren, na inaalok sa kanila ang pinakasikat na putahe sa kanilang lugar. Sa labas, naglalakad-lakad si Carol, nag-iisip ng malalim. Noong isang araw, inutusan ng kanyang boss na agad na itigil ang misyon na wakasan si Peck Oren, at ngayon, parang nagbago ang lahat. Kalaunan, nakarinig si Carol ng ilang salita na nagpasaya sa kanyang puso, ibinalik ang kanyang kumpiyansa. Sa bagong lakas ng kanyang kalooban, nararamdaman niyang nasa panig niya ang mga banal na puwersa, handang tumulong, at sa isang iglap, nagpasya siyang pumasok sa pintuan ng restoran. Habang tumatawid sa pasukan, naririnig ni Carol na ihahain na ni Peck Oren ang piniritong hipon sa isang grupo ng mga inosenteng bata. Napansin ang presensya ni Carol, sinamantala ni Kokoro ang pagkakataon upang kunin ang formularyo ng aplikasyon sa guild, at palihim na lumapit sa kanya. Gayunpaman, napansin ito ni Carol at agad siyang senita, pinagsabihan bago pa man siya maanyayahan. Bigla, naalala ni Carol ang dahilan kung bakit siya naroon, ito ay para sumali sa guild. Pagkatapos niyang umubo ng 2 beses, nagsisimula na siyang magsalita tungkol dito, pero nauutal siya. Bago pa siya makapagpaliwanag, isang malaking lalaki ang pumasok sa restoran, nagpapamalas ng kanyang presensya na may yabang. Ang bastos at walang galang na lalaki ay walang pakundangang nagtanong kung nagseserve sila ng mga insekto doon. Bago pa matapos ang pangungusap, sinimulan na niyang itulak ang ibang mga customer, na lumilikha ng tensyon. Bumagsak siya sa isang upuan sa gitna ng restoran, nag-uutos na pagsilbihan. Ang may-ari ng restoran ay lumitaw para subukang ayusin ang sitwasyon, pero nabigla siya. Nabali ng lalaki ang kanyang braso na parang walang anuman, na ikinagulat ng lahat sa paligid. Dahil sa sitwasyon, nagpasya si Peck Oren na kumilos tinanggap niya ang hamon. Determinado siyang ipakita ang kanyang talento sa kusina, ang hindi alam ng nakararami ay may espesyal na kakayahan si Peck Oren sa pamamagitan lamang ng pagtikim sa anumang pagkain, agad niyang nauunawaan kung paano ito lutuin ng perpekto. Naghanda siya ng pagkain na may perpektong presentasyon at nakabibighaning lasa, ibinuhos ang kanyang puso sa recipe. Ang lalaki, na ipinadala pala ng isang karibal para sirain ang reputasyon ng restoran, ay laging nakahandang pamuna sa lahat ng bagay, gaano man kasarap. Samantala, nakita ni Carol ang nakabulagtang figure sa lupa, nag-isip sandali, tapos tumayo at kumilos agad. Bago pa man matikman ng lalaki ang putahe, hamarang si Carol at sinabing maghintay lang sandali. Nang may kumpiyansa, sinabi niyang ipapakita niya ang tunay na lasa ng mga Diyos. Dumampot siya ng sampalok, piniga ang maasim nitong katas sa putahe, at tinapos ang recipe ng may hindi inaasahang twist. Ang plato, na inihanda ni Peck Oren at kinumpleto ni Carol, ay kumikinang pa nga, ng may espesyal na ningning. Bumihag sa atensyon ng lahat sa loob ng restoran. Hindi nakatiis ang lalaki at, bigla, agad niyang dinampot ang mga chopstick para tikman. Nang matikman niya ang unang subo, nakaramdam siya ng pagsabog ng lasa, isang bagay na hindi pa niya naranasan. Nagduda pa siya kung talagang gawa sa mga insekto ang putahe. Bawat subo ay nagbibigay ng masarap na harmonya, para bang nakikinig siya sa isang simponya sa loob ng kanyang ulo. Ang mga taong umaasang magkakagulo, iniisip na sisirain ng lalaki ang reputasyon ng restoran, ay napatingin na lang, na puno ng pagtataka at gutom.
Umaangat ang diwa ng lalaki sa langit, nagpapadala siya sa sandali, ipinapahayag sa lahat na marinig na ang putahe ay talagang napakasarap, ngunit sinusubukang panatilihin ang kanyang tindig. Ibinabato niya ang plato sa sahig, sinisira ang lahat. Binyantaan niya sila, sinasabing ipasasara niya ang restoran kahit ano paman. Si Yuki, nang makita ang eksena, ay hindi papayag, mahigpit niyang hinawakan ang braso ng lalaki at may determinadong tingin, ipinapaliwanag na maaari niyang subukan ang kahit ano. Ngunit hindi papayagan ang pag-aaksaya ng pagkain. Sa pagtatapos ng araw, nang mas kalmado na ang lahat, sa wakas ay naglakas loob si Carol at sinabi, ang grupo siya opisyal na sasali sa samahan. Ngayon may 4 na miyembro, ang koponan ay kumpleto na, handa nang harapin ang mga bagong pakikipagsapalaran. Ang kanilang layunin ay simple at ambisyoso, upang galugarin ang mundo, tuklasin ang lahat ng uri ng pagkain at sangkap at sama-samang lasapin ang bawat pagkain. Tuwang-tuwa, pumunta sila sa bahay na nakuha nila upang gamitin bilang base ng samahan, ngunit pagkabukas nila ng pinto, bumungad ang pagkabigo. Sa labas, mukhang isang kahangahangang mansyon, ngunit sa loob ay magulo, luma ang lahat, maalikabok, at may nakakatakot na pakiramdam. Lahat sila ay nawalan ng gana at agad na nagsimula, nagrereklamo. Kay Carol, na sumasagot ng may pag-aalinlangan, nagpapaliwanag na wala nang masyadong pagpipilian at yun na lamang ang natitirang bahay. Tinitiyak niya sa kanila na walang anumang delikado doon, mayroon lamang ilang mga usap-usapan tungkol sa isang multo na paminsan-minsan ay nagpapakita para magpahinga. Kahit na may kakaibang pakiramdam, nakikita ni Kokoro ang magandang bahagi at sinasabing kahanga-hanga na mayroon lamang silang bubong na masisilungan. Tinatanong niya si Carol kung maaari niyang linisin ang lugar, at agad na sumasang-ayon ang leader. Ang buong grupo ay nakikilahok sa paglilinis, nagwawalis sila, nagkuskus, nagtatapo ng mga basura, hanggang sa ang lugar nagsisimula ng bumalik sa buhay. Sa gitna ng paglilinis, naalala ni Yuki ang pinakamahalagang detalye, isang mesa para sa kanilang mga pagkain. Tutal, ang layunin ng guild ay laging tipunin ng lahat para kumain ng sama-sama, kaya ang mesa ay dapat na espesyal. Determinado, nagpasya si Yuki na gawin ang mesa sa kanyang sariling mga kamay. Nang walang pag-aaksaya ng oras, pumunta siya sa nayon para maghanap ng kahoy. Samantala, si Kokoro ay pumunta para bumili ng mga pangunahing kagamitan, sinusubukang magtipid hanggat maaari sa natira mula sa Dragon Quest. Sa palengke, nakilala ni Kokoro ang isang babae na nagngangalang Shinobu, na nagbigay sa kanya ng isang magandang plato ng pagbati, para ipagdiwang ang simula ng bagong guild. Nalaman niya agad na si Shinobu ay ang pinuno ng isa pang guild. Si Seren, ang boss ni Shinobu, ay may empleyadong nagngangalang Suzien at nangakong aalagaan ang tindahan habang wala siya. Pinakiusapan ni Seren si Suzien na tulungan siyang magbitbit ng pinamili pa uwi. Sa daan, ang kanilang usapan ay masaya at puno ng kwento at tawanan. Habang naglalakad pa uwi, sinamantala ni Suzien ang pagkakataon na makipag-usap at nauwi sa pagkukwento kay Kokoro, na ang kanyang amo, si Seren, ay dating ikalawang kapitan ng maharlikang kabalyero. Sa kabila ng pagkakaroon ng gayong mataas na posisyon, isinuko niya ang lahat para alagaan ang mga batang ulila, o yung mga nahiwalay sa kanilang mga magulang, at itinatag ang Serendia Charity House. Ang kwentong ito ay ikinagulat ni Kokoro at nakatulong sa kanya na mapagtanto na may mga taong nagpapabago ng buhay sa pamamagitan ng kanilang mga pagpili. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, nakarating ang dalawa sa isang napakalayong lugar, isang lugar na parehong maganda at liblib, parang isang nakalimutang paraiso sa dulo ng mundo. Ngunit mabilis na nagbago ang atmosfera, bigla na lang, napagtanto nila na nasa gitna sila ng isang madilim na gubat, kung saan ang nakikita lang nila ay mga nagliliyab na pulang mata. Sinakop sila ng takot. Sinubukan ni Kokoro na pakalmayan si Suzien, pero may nasabi siyang hindi tama, na mas lalo lang nagpatakot sa batang babae. Pero nag-isip si Suzien at hinayla ang kariton para subukang tumakas ng mabilis hanggat maaari. Sa gitna ng kaguluhan, natalisad si Suzien sa isang bato at sumubsob sa lupa. Habang tumatakbo ang asno papasok sa gubat, nabasag ang katahimikan ng isang kakaibang ingay na nanggagaling sa mga palumpong. Sinubukan ni Kokoro na umaksyon, humablat siya ng lubid, gumawa ng silo, at inihagis ito patungo sa pinanggagalingan ng ingay, at nagawang hulihin ang isang bagay.
Ngunit laking gulat ng lahat, ang nahuli niya ay hindi isang halimaw, kundi isang asno. Isa pang ibang asno na nagsasalita, at bukod pa rito, ay puno ng karisma. At dagdag pa sa sorpresa, ang asno ay babae at gustong-gusto niyang tumanggap ng papuri. Ang pangalan niya ay Hima. Sabi niya nagtatrabaho siya sa isang bukid na tinatawag na Elizabeth Park, na nasa kabilang panig ng kagubatan. Ipinaliwanag ni Kokoro na naghihila sila ng kariton nang tumakas ang kanilang asno, dahilan para ang lahat ng pagkalito. Walang pag-aalinlangan, nag-alok si Hima na tumulong. Sa kabila ng kanyang simpleng pananamit, napatunayan niya na siya ay talagang malakas at hindi alintana ang magbuhat, dahil sa bukid ay mas mabibigat pa ang kanyang ginagawa araw-araw. Bahagyang nahihiya pa si Kokoro, iniisip na baka mapagod si Hima sa pagbuhat ng ganitong kabigat, ngunit agad niyang napagtanto na para sa munting katulong, wala iyon. Samantala, pabalik sa bahay ng guild, patuloy pa rin sa paglilinis sina Yuki at Carol. Naglagay ng upuan si Carol para maabot ni Yuki ang bintana at mas madaling malinis ito. Pero bigla na lang, isang insekto ang gumapang sa ilalim ng kanyang palda, takot na takot. Nabitawan ni Carol ang lahat, at nawala ng suporta ang silya na kinatatayuan ni Yuki. Bumagsak siya diretso sa sahig, at tumama ang ulo niya ng malakas. Pagkatapos ng pagkahulog, medyo nahihilo si Yuki, halos parang nananaginip. Sa ganung kalagayan, nakita niya ang isang misteryosong babae. Si Amos pala, ang diyosa na nagpakita dati. Maikli siyang nagsalita, nagbigay lang ng kaunting pahiwatig sa kung ano ang nangyayari dahil alam niya. Hindi pa handa si Yuki na maintindihan ang buong katotohanan. Hindi nagtagal si Amos, ngunit lumikha siya ng isang mahiwagang panangga at ibinalik siya sa realidad. Bago mawala, nag-iwan siya ng isang mahalagang mensahe. Kapag mas tumibay ang ugnayan ni Yuki at ng mga babae sa kanyang grupo, babalik siya upang tulungan siyang muli, tulad ng dati. Gayunpaman, kailangan maghintay ng matyaga si Yuki hanggang sa dumating ang sandaling iyon. Pagkagising ni Yuki, ang una niyang nakita ay ang nag-aalalang titig ni Carol, na nakahinga ng maluwag nang malamang walang malubhang nangyari. Naaalala pa rin niya ang mensahe mula sa panaginip, lalo na tungkol sa masalimuot na sitwasyon ni Carol. At sinusubukang ipakita na okay lang siya, gumagawa ng maliit na senadoryas para panatagin siya. Kahit medyo litong-lito pa, nararamdaman ni Yuki na babalik din siya sa normal, handang harapin ang susunod na mga hamon kasama ang guild. Maya-maya pa, nakita natin na tapos na rin ang ginawang mesa, at kailangang aminin ni Carol, may talento ang batang babae, hindi lang sa pagluluto, kundi sa lahat. Gayunpaman, hindi ito naging madali. Sobrang laki ng mesa kaya hindi ito kasya sa pinto, kaya kinailangan nilang gumugol ng matagal na panahon para isaayos ito. Samantala, nakasalubong ni Kokoro ang isang grupo ng magnanakaw. Nang makita nila si Hima, agad nila itong pinuntahan, gusto nilang hulihin ang babae, at ipagbili sa isang circus, hindi pinansin ang dalawang babaeng nakatayo sa tabi niya. Ang problema, lagi nila itong tinatawag na asno, pero sa totoo lang, ang tanging pagkaasno sa kanya ay ang kanyang pag-iisip. Kaya naiirita si Hima, bumunot ng espada, at inayos ang lahat ng mabilis. Pagkatapos ng trabaho, nagutom na naman siya. Kinuha ni Hima ang kanyang espesyal na mansanas at kumagat, at pagkatapos may nangyari na. Dahon, parehong babae ay talagang walang masabi. Pagkatapos magbagong anyo, ang cute at mabalahibong nilalang na iyon ay nagiging isang napakagandang dalaga, at kaya, sa pagtatapos ng mahabang araw, natatapos din ng lahat ang kanilang mga gawain. Umuwi si Kokoro, nakita ang lahat na maayos at malinis, at napangiti sa kasiyahan. Samantala, si Hima ay ibinalik ni Suzumi sa kanyang amo, at sa gayon ang napakasayang araw na iyon ay natapos. Kinabukasan, nagkasipon si Yuki, at nagkomento si Carol na dahil lagi siyang natutulog na basa ang buhok. Nagluto si Pecker Ine ng lugaw at dinala sa kanya, sinasabi na narinig niya na ang pagkain ng mainit ay nakakatulong para mapagan at gumaling ang trangkaso. Pero, pagkatapos lang ng isang kutsara, halos lumabas ang kaluluwa ni Yuki. Sinusubukan siya ni Pecker Ine na himukin na kumain pa, at pinilit niyang lunukin ang isa pang subo. Hindi gusto ni Carol ito at sinasabi na masyado siyang pinapalayaw. Iginiit niya na kailangan lang niya ng sapat na pahinga para gumaling. Nakikita kung gaano siya kasama, titingnan ni Carol ang kanyang lagnat, pero sa paghawak pa lang sa kanyang noo.
Gulat siyang napaatras dahil sa sobrang init, parang mismong araw. Kaya si Kokoro ay nagsimulang maghanda ng natural na lunas gaya ng mga dati niyang iniinom sa kanilang nayon. May kasama pang insekto ang gamot, at ilalagay na sana ni Pecker Ine ang ilang kulisap sa lugaw. Sobrang nabuwisit si Carol sa ideyang yon, at sinabing hindi lahat ng bagay ay nasosolusyonan ng insekto. At dahil wala ng ibang paraan, ang pinakamagandang solusyon ay dalhin na si Yuki sa ospital. Kung hindi, baka mapahamak pa nila si Yuki sa ginagawa nila. Ang problema ay walang ideya si Carol kung saan makakakita ng ospital, kaya't may hawak na malaking mapa, nagpasya silang pumasok na lang sa unang lugar na makita nila. Kaya sila napadpad sa isang kakaibang lugar at sinalubong ng isang babaeng may itsurang parang mangkukulam. Nakasuot siya bilang doktor at nurse ng sabay, medyo kakaiba, pero mukhang seryoso siya sa kanyang trabaho. Pinaalalahanan pa ni Pecker Ine si Carol na huwag husgahan ng isang tao batay sa kanilang hitsura lamang. Hiniling ng doktor kay Yuki na habarin ang kanyang shirt para sa isang kumpletong check-up, at pagkatapos siyasatin at inaangat ang kanyang mga braso, may nakita siyang kakaiba at gusto niya agad magpa-schedule ng operasyon. Tumahimik ang lahat, at ang magagawa na lamang nila ngayon ay maghintay at tingnan kung ano ang gagawin ng kakaibang doktor na ito para matulungan ang batang gumaling ng mas mabilis. Si Yuki ay dinala agad sa operating table, pinigilan ang mga kamay at paa, sa labas ng silid. Kinakabahan ng husto si Kokoro kaya nagsimula siyang magkalat sa ospital, dahil sa labis na pag-aalala. Pinagalitan siya ni Carol, sinabing lagi siyang nagpapanak kapag may nangyayaring masama kay Yuki. Sinasabi niya kay Kokoro na kumalma dahil nasa health clinic sila, kaya magiging maayos ang lahat. Biglang, may tumunog na mataas mula sa loob ng silid, kaya silang tatlo ay namutla, at muling nagpanik si Kokoro. Kung hindi siya pinigilan ni Pecker Ine, baka nasunog na niya ang ospital. Noong may dumaang lalaking sobrang payat, natalisad sa kanila at nagrereklamo pa rin, na parang hinaharangan nila ang tanging daanan sa hallway. Siya yung gulo mula sa mga nakaraang araw. Itinuro niya si Pecker Ine at nagsimulang magdabog, na sinasabing hindi sana siya nagkasakit kung hindi dahil. Para sa kanya, bigla, ang tunog ng lag-ari ay umalingaw muli mula sa silid, at ang lalaki ay nataranta, na pagtanto na kung palalampasin niya ang pagkakataong tumakas, hindi na siya muling makakaalis sa lugar na iyon. Para sa kanya, ang lugar na ito ay mas parang kulungan kaysa ospital, kaya habang wala ang mga halimaw na iyon, kailangan niyang humanap ng paraan para tumakbo. Wala ring kam-alay-malay ang mga babae sa nangyayari, kaya naisip nila na baka dapat nilang dalhin si Yuki sa ibang ospital. Bigla, nakarinig sila ng ingay mula sa likod, sa parehong eskinita kung saan naglaho ang lalaking iyon. Isang babae ang lumitaw na may hawak na palakol, hila-hila ang isang lalaking walang malay. Nagulat ang tatlong dalaga, nakatitig sa karatula na nagsasabing, silid operasyon. Tinanong ni Carol ang nurse tungkol sa sakit na di umano'y mayroon si Yuki, ngunit wala itong sinabi at binanggit lamang na ngayon siya iuwi ng kanyang pamilya, at agad na nahimatay si Kokoro. Walang sino man ang nag-akala na ang isang simpleng pagbisita sa ospital ay haantong sa ganito. Simula nang mabuo nila ang guild, kakaiba na ang mga nangyayari, at ngayong bumagsak si Kokoro na matigas sa lupa, ang dalawa pa ay lubos na naguguluhan, at sa mga ganitong pagkakataon, sinasabi ni Pecker Ine na mas makabubuting kumain upang hindi rin sila manghina. Ang pangalan ng babaeng humawak sa pasyente kanina ay Iriko, at habang naglalakad siya sa kalye, nakarinig siya ng tumatawag mula sa isang toldang pampahula, at nagpas siyang pumasok. Sabi ng babae, hindi siya maniningil, dahil gusto ng kanyang ama na basahin ang kapalaran ng isang espesyal na tao, sa kasong ito, si Iriko. Sa mesa ay nakaupo ang isang bungo, at ang espiritu sa loob nito ay lumabas at inimbita si Iriko para magtsaa. Nagalit siya at sinugitan ito gamit ang kanyang espada. Sinabi niya na hindi niya kinukonsinti ang mga ganong biro, at gusto niya itong turuan. Mabilis na naging masunurin ang bungo at nagsimulang hulaan ang kanyang kapalaran. Pauwi na ngayon, nasa sabik si Iriko, bagamat hindi niya maintindihan kung bakit ang daming kakaibang tao ang nanliligaw sa kanya. Pero lagi niya silang tinatanggihan agad. Nagsimula siyang mag-isip na hindi naman kailangan ang tunay na pag-ibig, at pagkatapos noon, napadaan siya sa silid operasyon na pinuntahan niya kanina. Pero ang tunog ng bumubuntong hininga sa loob ang nagpahinto sa kanya.
Si Yuki ay parang isdang nawalan ng tubig, hirap huminga sa dilim. Nang damilat siya, ang una niyang nakita ay si Iriko na nakatitig sa kanya. Sa laki ng gulat niya, halos hindi siya makahinga. Kinabukasan, gising na ang mga babae sa bahay, at gusto nilang malaman kung gumaling na ba si Yuki. Medyo nakakabalisa ang ospital na yun, at lalo pang kinakabahan si Carol. Pagkatapos ng almusal, nagpas siyang bisitahin si Yuki, at nang umagang yun, hindi gutom ang inisip ni Yuki. Ang tanging naramdaman niya ay matinding pagkatakot, dahil nakatayo doon si Iriko na may matitinding pulang mata na may hawak na plato ng kanin para sa kanya. Parating na sina Peck Oren at ang iba pa sa pasukan ng ospital. Nang mapansin nilang may nagkukumpulan, sumisigaw sila na kinuha na ng ospital ang lahat. Matapos alisin ang lahat ng ito, sinabi ng nurse na si Nanaka na ayaw niyang makipag-usap sa mga taong galing sa kabilang bayan, kaya mas mabuti pang huwag silang masyadong magpakita. Pero mas lalo lang itong nagpagalit sa mga tao. Sinimulan nilang itanong kung nasaan si Iriko, ang magnanakaw na yun. Pagkasabi ng isa sa kanila, hindi si Iriko ang lumitaw, kundi ang kislap ng kasabay nito. Nagkomento si Iriko tungkol sa ingay sa ibaba, at saka siya sumilay mula sa ikalawang palapag, agad na nagpakaba sa lahat. Pagkatapos, bumaba siya at humarap sa buong grupo. Tinanong niya kung naroon sila para gumawa ng gulo, dahil kung oo, haharapin nila ang resulta ng kanilang mga aksyon. Sumugod si Iriko ng walang awa, ipinapakita sa lahat kung sino talaga ang kanilang kalaban. Hindi iniwan ni Nanaka ang kanyang kaibigan, at ginulo rin niya ang ospital. Ang lakas ng dalawa ay sapat para takutin ang kahit sino, at dagdag pa rito, dumating ang doktor. Nagpakawala siya ng mga talulot ng nakal-alasong bulaklak, na nagpapahimatay sa mga tao, at ang pangalan ng kanilang grupo ay Twilight Caravan, isang samahang kilala at kinatatakutan sa buong mundo. Pagkatapos noon, nagbabala siya na kung hindi sila magsisimula ng paggamot agad, baka tuluyan ng huli ang lahat para subukang iligtas ang sinuman sa kanila. Agad-agad, nagulat silang tatlo, dahil dinala nila si Yuki doon para sa maayos na pag-aalaga at bigla nilang napagtanto na kailangan nilang ilabas siya sa lugar na yun sa lalong madaling panahon. At habang abala ang doktor sa ibang bagay, sumilip sila sa silid at nakaharap nila si Iriko. Kasabay nito, nakaupo si Yuki sa isang upuan, nakagapos na parang manok na ilalagay sa hurno. Hahawakan na sana ni Iriko ang kakaibang singsing na yun sa kamay ni Yuki, at ang tatlong babae. Sa labas ay nagsimula ng magplano kung paano ayusin ang buong gulo. Nanguna si Carol sa pag-iisip ng estratehiya, at dahil magaling si Kokoro sa pagharap sa mga problema, ito ang perpektong pagkakataon upang gamitin ang kanyang kakayahan. Bigla, isang ulap ng kulay lilang usok ang pumuno sa ospital, sinamantala ang pag-alis ni Iriko para mag-imbestiga. Pumasok sila sa silid para subukang iligtas si Yuki. Malapit nang makatakas sina Pecker Ine at Carol kasama siya, pero napagtanto nila na nakulong sila. Parehong sa itaas at ibaba, may mga taong mapanganib na humaharang sa daan, at kung sila ay mahuli, wala na sanang matatakbuhan. Nagpas siyang magpakatapang si Carol, nagkunwaring sumasakit ang tiyan at nag-arte, para sa iba. Binigyan si Pecker Ine ng sapat na oras para itulak si Yuki palabas sa bintana ng ikalawang palapag, dahil yun lang ang tanging labasan. Pagkatapos dinala ni Carol at Pecker Ine si Yuki sa isang mas tradisyonal na klinika, kung saan sinabi ng doktor na lubusan siyang gagaling sa loob lamang ng ilang araw. Nang tignan ang iritasyon sa dibdib ni Yuki, sinabi ng doktor na parang karaniwang sipon, at madalas itong napagkakamalang ibang sakit ng maraming tao. Sinabi niya na ang nakaraang paggamot na natanggap ni Yuki ay talagang napakabuti, at na talagang mahusay ang propesyonal na nag-alaga sa kanya. Dahil doon, nagtaka ang mga babae kung saan nga ba nila dinala si Yuki noon. Inilarawan nila ang lugar sa doktor, at ipinaliwanag niya na kahit medyo kakaiba ang mga doktor doon, napakahusay nila sa pag-aalaga sa iba. Kaya sa kabila ng lahat, ligtas pa ring magtiwala sa kanila, at iyon ay nagpaga ng loob ng mga babae. Kinabukasan, nang bisitahin nila si Carol, mas maganda na ang kanyang pakiramdam. Sa almusal, may hinugot na flyer si Pecker Ine mula sa kanyang bulsa na kanyang nakita. Isang paanyaya ito para sa lahat na pumunta sa nayo ng taga, upang tumulong sa pag-ani ng mga sangkap para sa panempla. Araw-araw ang bayad, at makakatanggap din ang lahat ng sikat na binhi ng Tagum. Mga bihira at pinahahalagahang espesyal na binhi.
Gusto ni Pecker Ine na sumama ang buong grupo sa misyon, at hindi na masyadong tumutol si Carol. Hindi nagtagal ay papunta na ang lahat. Ang paglalakbay ay maayos at puno ng magagandang tanawin. Parang isang sama-samang pamamasyal ito. Ginugol ni Carol ang buong araw sa pagsubok, at isa lang maliit na kabibe ang nakuha niya. Samantala, si Kokoro ay nangangalap ng mga insektong makakain. Habang papalubog ang araw, nakahuli lamang si Carol ng 2 maliliit na isda. Sinubukan siyang pasiglahin ni Kokoro, sinasabing maaari pa rin silang gumawa ng sabaw, kasama ang mga gulay at palakang nahuli ng kanyang amo. Para sa kanya, mas mainam na nguyain ang kahit ano kaysa magutom. Pagbalik niyang tuwang-tuwa, nakahuli siya ng ilang malalaking ibon, sapat para pakainin ang lahat. Malaki talaga ang naitutulong ng kanyang karanasan sa pagtatrabaho sa isang kainan sa mga ganitong pagkakataon, at walang makapaniwala kung gaano kasarap ang kinalabasan ng karne. Pagkatapos, bumalik siya na may dalang ilang ligaw na prutas na nakita niya. Tatikman sana ni Kokoro ang isa para malaman kung matamis o maanghang, pero napansin niya ang isang palaka na kumain ito na gumugulong sa lupa. Si Carol, medyo wala sa sarili, ay biglang yamakap kay Kokoro, at sa mga sandaling tulad nito lumalabas ang tunay na pagkatao ng bawat isa. Sa huli, halos lahat ay nakatulog, maliban kay Kokoro. Nanatili siya roon na nag-e-enjoy ng isang tasa ng tsaa, pinapanood ang kanyang mga kaibigan na natutulog sa paligid ng apoy. Tahimik na nagpasalamat si Kokoro sa pagiging naroon kasama sila, at kinabukasan, bawat isa umalis para maglinis. Tila naaakit ni Yuki ang gulo na parang magnet, pero kahit ganoon, pinayagan siya ni Kokoro na maghilamos sa lawa. Pero pagbalik niya, nakapasok na siya sa bibig ng isang halimaw. Tumakbo papalayo ang nilalang kasama si Yuki, pero sa kabutihang palad may isang palaso na lumipad mula sa kung saan at tumama sa halimaw. Nailigtas si Yuki kahit na napatalsik siya nito, bumangga si Yuki sa puno at nawala ng malay, at kahit wala siyang malay, wala siyang marinig. Pagdilat niya, nakatingin siya sa isang kahoy na may mukha, tumingin siya sa paligid, pinulot ito, at inalag. Nang biglang lumabas ang isang batang babae mula sa likod ng puno. Mukha siyang nahihiya at halos hindi makatingin sa kanya. Ibinigay pabalik ni Yuki ang kapirasong kahoy at nagpasalamat sa tulong. Bahagyang yumuko ang babae at nagpakilala bilang Aoy. Pagkatapos ay mabilis niyang idinagdag na hindi siya kakaiba. Gusto lang niyang kausapin ang mga puppet na normal lang naman. Iyon ang number 1 na ginagamit niya para mag-practice kapag wala siyang kasama, si Aoy. Sa kabila ng kakayahang makausap ang mga hayop at halaman, sa kasamaang palad ay wala siyang kahit anong tao. Mga kaibigan, kaya palagi niyang pinapangarap na makahanap ng mga tao upang maging kaibigan, at ganoon lumipas ang mga taon. Nagsasalita pa rin siya kay number 1, pero bihirang makipag-ugnayan sa iba, kaya wala siyang masyadong balita na maibabahagi. Sinisisi niya ang sarili para doon, sinabing marami pa siyang dapat gawin bago siya magkaroon ng tunay na mga kaibigan. Sinubukan ni Yuki na magsabi ng isang bagay, nakaramdam ng kaunting awkward, pero inisip ni Aoy na siya ay kasing nag-iisa katulad niya. Isang tao na nais ng mga pagkakaibigan pero walang ibang kasama. Kaya nagpasya silang maging magkasamang kasama at bumuo ng grupo. Tinanong ni Aoy si number 1 kung nakaisip na ba siya ng cool na pangalan, pero sinagot din niya agad ang sarili niya. Nakatayo lang si Yuki doon, hindi talaga alam ang gagawin. Parang gusto niyang tahimik na umalis, pero naisip niyang mas mabuting maghintay hanggang dumating ang mga kaibigan niya, at napahiya ng husto si Aoy, at binati sila sa nakakahiyang paraan. Kaya nagpatuloy ang lahat sa kanilang paglalakbay, kasama si Aoy sa likod. Inimbitahan siya ni Carol na sumabay sa kanila, pero masyadong nahihiya si Aoy at mas gusto niyang manatili sa likod. Nagkomento si Pecker Ine na swerte silang nakasalubong nila si Aoy pagkarating nila sa Targon. Para mamites ng prutas. Maya-maya, may lumitaw na napakagandang babae, na nagbigay welcome sa lahat sa Targon. Ang una niyang tanong ay tungkol sa pangalan ng kanilang grupo. Natigilan si Kokoro, hindi niya pa yun naisip dati, pero mabilis na isinagip ni Pecker Ine ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabing ang pangalan ng kanilang guild ay Gourmet Guild. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Misato, mula sa Forestier Guild. Kasama niya ang ilan pang mga babae, gaya ni Hatshon, na marahil ay nawawala o natutulog sa kung saan sa sandaling iyon.
Sinabi ni Misato na malapit na ring dumating ang team mula sa Elizabeth Park Guild para tumulong. Kailangan lang maghintay ng kaunti ang lahat. Naalala ni Kokoro na yun ang guild ng batang babae na tumulong sa kanya noong mag-isa siyang namimili. Samantala, papunta na si Hima at ang kanyang grupo. 4 ang miyembro ng kanilang guild. Noong nagpahinga sila, napansin nila ang isang kakaibang bagay. Ilang madidilim na anino na kamukha nila. Kahit ang kanilang mga kapangyarihang mahika ay magkapareho, parang nakakatakot na refleksyon. Umikot ang grupo ng Gourmet Guild sa paligid ng nayon at natagpuan ang isang batang babae, lumulutang sa itaas, mahimbing na natutulog. Kahit bumangga sa isang halijing bato at bumagsak sa lupa, tuloy pa rin siya sa pagtulog. Nilapitan ni Pecker Ine at Jin Aiseng siya, tinatanong kung okay lang siya. Ang babae ay si Hatchan, galing din sa Forest Guild, yung nabanggit ni Misato kanina. Sa kagubatan, madaling natalo ni Hima at ng kanyang mga kasamahan ang Peking Hima, pero nung akala nila madali na ang lahat. Isang kakaibang enerhiya ang lumitaw at sila ay tinambakan. Ang umaatake sa kanila ay si Christina, na kasama ni Carol. Pagkatapos ay nagkwento si Hatsune tungkol sa kanyang nakababatang kapatid na babae, na mahilig sa mga libro. Ang pangalan niya ay Shiori, at kahit mahina ang kanyang katawan, kaya niyang magpuyat buong gabi sa pagbabasa. Bumili si Hatsune ng mga bagong libro at gusto lamang niyang makita muli ang kanyang kapatid. Wala doon ang nakakaalam na sa mismong sandaling iyon, ang pinakahihintay na kapatid ay humaharap sa malaking problema sa kabilang panig ng kagubatan. Nakita natin ang grupo ng Gourmet Guild na gumigising ng maaga upang mamites ng prutas sa mga bukid. Kumuha si Kokoro ng kaunting lupa sa kanyang kamay at napansin kung gaano ito kaingat na inalagaan. Napakaganda ng pagdaloy ng tubig, maayos ang lahat. Ang amoy ng mga pampalasa ay napakasarap kaya nagutom ang lahat sa amoy pa lamang. Dumating din si Hatsune, at ngayon hindi na siya nakahiga sa mga lansangan. Lumalabas na tuwing ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan, nauubusan siya ng lakas at nakakatulog, kahit saan pa siya naroroon. Dahil doon, nagpasya siyang tumigil sa paggamit ng kanyang kapangyarihan, at lahat ay nagulat. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na nakakilala sila ng isang taong may ganitong espesyal na kakayahan, isang kapangyarihan na napakalakas na nagiging sanhi ng pagtulog ng tao. Sinubukan siyang aliwin ni Misato, sinasabing ayos lang ang lahat, at pwede siyang magtiwala sa kanila, dahil mukhang mababait naman ang lahat doon. Hindi nagtagal, ang ingay ng mga taga-baryo ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Nagtakbuhan sila para makita kung ano ang nangyayari at nakita nila ang grupo mula sa Elizabeth Park na inaahon sa mga stretcher. Si Mihiro, halos wala ng malay, ay nagsabi na nakaharap sila ng isang grupo ng mga nagpapanggap sa kakahuyan. Hindi lang yun, sinalakay din sila ng isang napakakaiba at malupit na babae. Tungkol naman kay Shiori, nahiwalay sila sa kanya noong atake, pero ginawa nila ang kanilang makakaya para tumulong. Labis na naging mahirap ang makaligtas sa engkwentrong yun. Tumakbo si Kokoro para tulungan si Hima, na malubhang nasugatan, habang kasabay nito, nagsimula ang mga taga-baryo na nagbubulungan sa isa't isa, at ang mga tsismis ay kinumpirma. Maraming tao ang nakakita ng perpektong kopya ng kanilang sarili sa kagubatan, at sila ay inaatake ng mga klan na iyon. At higit pa doon, pati ang may-ari ng bahay tuluyan ay nawawala na ng ilang araw. Nagpas siyang gamitin ni Hatsune ang kanyang kapangyarihan upang saliksikin ang mga alaala ni Hima, at agad niyang napagtanto. Talagang kakaiba ang sitwasyon. Naging desperada siya. Gustong-gusto niyang tumakas para hanapin at iligtas ang kanyang kapatid. Ngunit pinigilan siya ni Misato, sinasabing sabay nilang iligtas si Shiori. Agad namang sumang-ayon si Yuki, sinasabing sasama rin siya. Nagpasya rin si Aoi na sumali, at nabuo na ang grupo, na determinado ang lahat na walang maiiwan. Sa huli, hindi naman ito ang misyon ng Gourmet Guild, at hindi naman sila kailangang makisali. Pero sila yung mga taong hindi kayang talikuran ang ganitong sitwasyon. Ang hindi nila akalain ay sa kaibuturan ng gubat na yon, mayroon ng isang matinding patibong na nakahanda, naghihintay lang na may mahulog. Naalala ni Hecarin na tawagan si Karen para sa biyaheng ito, pero napagtanto niyang matagal na pala itong nawawala. Samantala, ang ating kontrabida, matapos manipulahin ang isip ng isang lokal na residente, ay basta na lang sinipsip ang kanyang kaluluwa sa kanyang sarili. At hindi na kailangang ipaliwanag pa,
malinaw na agad na magiging seryosong problema siya para sa ating mga bayani. Nakabawi na si Hime salamat sa pangangalaga ni Kokoro, at bumalik sa lugar kung saan nangyari ang lahat. Napansin ni Aoi na kakaiba ang pakiramdam sa kapaligiran doon, tila pinipigilan, na parang natatakot ang lugar sa isang bagay. Gumamit si Hatsune ng mahika para lumipad sa ibabaw ng lugar, ngunit biglang nakaramdam ng enerhiya na nagmumula sa kung saan. Ang enerhiya ay nakatuon sa kanya. Buti na lang, hindi pa niya panahon, kaya nakatakas si Hatsune na walang gallows, pero inubos ng enerhiya ang lahat ng kanyang lakas. At nang makilala niya ang isang pamilyar na pangalan, siya'y natigilan. Lumitaw si Shuri para harapin si Hatsune, pero kakaiba ang lahat. Nag-iba ng kulay si Shuri, mula abo hanggang pula, at pagkatapos ay nagpas siyang atakihin ang kanyang sariling kapatid. Tinipon ni Hatsune ang lahat ng lakas na natitira sa kanya para ipagtanggol ang sarili, at pagkatapos magdilim, lalo pang lumakas si Shuri. Ang lakas ng lahat ng iyon ay yumanig sa buong gubat, na sumira sa malaking bahagi nito. Nang dumating ang iba, nakita na lamang nila si Hatsune na nakaluhod sa lupa, umiiyak. Sinabi nila sa kanya na huwag sumuko dahil kailangan pa nilang maintindihan kung ano ang nangyayari. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Carol ay nasa tuktok ng burol, nag-iisa. Natatakot siya na kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay, masisira ang nayon. Kanina, napansin na ni Pekerain ang kakaibang ekspresyon ni Carol at naghinala. Itinago ni Carol ang iniisip niya at sumagot, na nagsasabing nag-iisip lang siya ng kung ano-ano. Sinabi niya na hindi lahat ay nagigising na masaya tulad niya, at habang nag-uusap sila, isang matalim. Sumigaw na bumulusok sa hangin, kasunod ng kakaibang mga ingay. Hindi nag-atubili si Pekerain at tumakbo palayo. Ang nayon sa ibaba ay lubos na napaligiran ng mga nilalang na parang demonyo. Nakakatakot na mga kaluluwa ang humahabol sa mga taga-baryo. Sa gulat, nagawa ni Pekerain na dumating sa tamang oras at iligtas ang isang batang babae, at isang pana ang lumipad. Lampas sa kanila yun at galing kay Shuri. Tumakbo sina Yuki at Hime kasunod niya at nakita na ang daan ay patungo sa nayon. Nang susubukan na nilang tulungan ang lahat, lumitaw si Christina. Nagbabala si Hime sa lahat na maging alerto dahil siya ang may kagagawa ng pag-atake sa guild ni Elizabeth, madaling natuklasan ni Christina ang kanilang mga kahinaan at sumugod. Sinubukang ipagtanggol ni Yuki, pero hindi niya kaya. Nakagawa si Kokoro ng panangga sa tamang oras, at dahil hindi na kaya na ni Yuki ang pressure, siya ay bumagsak at nawalan ng malay. Sa isang panaginip, nakilala ni Yuki ang isang pamilyar na diyosa na si Amos, na gumising sa kanya, at sa unang pagkakataon, talagang natarante si Yuki, nagmamakaawang makabalik agad sa realidad. Ang kanyang grupo ay nasa isang laban para sa kanilang buhay, kaya kailangan niyang makabalik agad. Umiling lang si Amos, nagulat sa kung gaano kabilis nagkasama muli sina Christina at Yuki. Pero parang kahit siya ay hindi na rin maalala ng lubos. Sa ngayon, hindi maaaring makialam si Amos sa tunay na mundo, at siya lang ang makakatulong sa grupo ni Kokoro. Sinabi niya sa kanya na pakawalan ang kapangyarihan ng prinsesa mandirigma, yung ginamit niya dati, bago pa siya tuluyang makalimot. Hiniling niya na alalahanin niya ito at iligtas ang kanyang mga kaibigan. Samantala, sa gitna ng laban, kahit si Hime, na may matatag na puso, ay bumagsak na rin. Biglang nagising si Yuki, na parang himala, at agad na ginamit ang kanyang kapangyarihan para palakasin ang lahat. Nakaramdam ang grupo ng bagong lakas, na para bang sila ay muling ipinanganak, at sila ay naging mas malakas. Una, naganyong tao si Hime at buong tapang na sumugod. Halos nagawa nilang baligtarin ang sitwasyon. Sinubukan ni Yuki na tapusin ito, pero hindi siya pinayagan ni Christina. Madali niyang hinarang ang espada ni Yuki at tinadyakan pa siya palayo, at dahil nakuha na niya ang kailangan niya ng araw na yon. Umalis na siya, at ngayon mukhang nilamon na ng dilim si Shuri, pero kung mayroon pa siyang kahit anong pag-iisip, sigurado akong may paraan para ayusin ito. Patuloy na lumaban si Pekerain laban sa maitim na kapangyarihan, pero syempre, hindi niya kayang kontrolin ang sitwasyon. Nagsimula si Carol na gusto lang pagmasdan ang lahat mula sa malayo, pero sa huli, hindi niya napigilan, at sumali rin siya sa laban. Sa gitna ng usok na nagmumula sa kaguluhan, biglang lumitaw si Hatsune, pumasok sa isip, kalooban, ni Shuri at nakatakas.
Nagtulungan silang makaalis sa kakaibang lugar na yon, itinataboy ang lahat ng kadiliman mula sa kanyang kaluluwa ng tuluyan. Nagkaisa ang lahat para alisin ang lahat ng panganib, at sa gayon bumalik ang kapayapaan sa tahimik na nayong yon, nang walang nasaktan. Pagbalik nila mula sa nayon, nakumpleto ng Gourmet Guild ang ilang bagong misyon. At nakakuha pa ng pagkilala mula kay Lady Karen, na bahagi ng Guild Management Association. Marami silang araw na masayang magkakasama, nagkakalat sa malawak na bukirang yun, na pangunahing taniman ng bigas sa landisal, at lahat ay nasasabik sa gawain dahil kamangha-mangha ang palay. Ngunit nitong mga nakaraang araw, may mga ligaw na hayop na sumasalakay at gumugulo sa buhay ng mga taga-baryo. Patuloy na dumarating ang mga ibon at baboy ramo para magdulot ng gulo, at hindi sila mapalayas ng mga magsasaka. Kaya ang misyon ngayon ay tulungan ang mga magsasaka na wakasan ang mga pesteng ito, at ang gantimpala. Ang magiging sikat na bigas, ang pinakamasarap na bigas sa lahat. Hindi maiwasan ni Carol na kailangang ipaliwanag ang lahat sa Haring Demonyo tungkol sa nangyari sa nayon ng Targum, at siya ay nanginginig sa kaba. Binigyan pa siya ng reyna ng dagdag na gawain na bantayan si Yuki at iulat ang lahat ng kanyang ginagawa, at iyon ang huling bahagi ng kanyang mga alaala. Uminom si Carol ng tubig at tumingin sa guild, nag-iisip kung bakit. Kailangan niyang bantayan ang mga taong ito para sa kanya. Wala itong katuturan. Habang pinag-uusapan ng grupo kung anong misyon ang kanilang kukunin, napansin ni Yuki ang isang papel na nakapako sa itaas. Sa ibaba, isang misyon ito para makahanap ng guro. Agad na sinabi ni Karen sa lahat na hindi ito totoong misyon. Akala ni Carol na isang kalokohan ang lahat at umalis. Hindi kumukuha ng kahit ano sa pagkakataong ito, pero patuloy na hawak ni Yuki ang papel na may malalim na pag-iisip. Nang lumabas sila, nakatagpo sila ng mga bata na maingay at umiiyak. Sabi ni Carol na sino man ang gustong makialam ay pwedeng makialam, pero hindi siya, pagkatapos ay umuwi na siya. Ngunit mabilis na tumayo ang mga bata sa harap niya, humaharang sa daan at tumatangging tumigil sa pag-iyak. Sa huli, nauwi silang lahat sa isang kainan na nag-uusap, at doon nila nalaman na ang mga bata pala ang nag-post ng kahilingan para sa misyon. Gustong-gusto ng mga bata na hanapin ang maestro para ipakita sa kanila ang daan para maging tunay na mga abenturero. Tinanong ni Carol kung bakit sabik na sabik silang maging mga abenturero, at halata naman ang sagot. Gusto nilang maging tunay na abenturero at pagbutihin ang kalidad ng buhay ng lahat, at iyon ang nagpahirap sa lahat dahil sa kaibuturan. Mas interesado ang mga bata na maging mga abenturero kaysa sa kanila. Pumayag si Yuki na maging maestro ng mga bata doon mismo. Kalaunan, nakahiga si Carol sa isang duyan at nag-iisip kung anong gagawin. Mukhang madali ang misyon na ito, pero sa totoo lang ay napakarami nitong trabaho. Sinabi ni Carol na hindi siya angkop maging isang tagapagturo dahil wala siyang pasensya sa mga bata, at kung hindi naging mabait ang mga batang yon, malamang ay nawala na siya ng pagtitimpi. Samantala, naghahanda si Pecker-ini ng ilang gawaing kamay para ibigay ni Yuki sa mga bata pagkatapos ng misyon. Wala siyang sinabi, pero medyo kakaiba ang hitsura ng gawaing kamay na ginagawa ni Yuki. Kinabukasan, ang unang klase ni Pecker-ini ay isang paghahanap ng kayamanan. Ang mga lugar na minarkahan ng isang Xen. Ang mapa ang nagturo kung saan nakatago ang mga kayamanan, at ang gawain ay hanapin at ibalik lamang ang mga ito. Inatasan si Yuki na bantayan ang lahat, at bumantong hininga si Carol, nakakaramdam ng pag-aalala na hindi niya lubos maipaliwanag. Nanatili silang tatlo na nakatago sa likod ng mga puno, pinapanood lamang si Yuki at ang mga bata na nagsisimula sa unang gawain. Ang compass ay tumuturo sa hilaga, ngunit akala ng batang lalaki ay kailangan lamang niyang sundan ang daan na iyon at inakay ang mga bata. Ang resulta ay napunta sila sa gulo, ang mga bata. Napaligiran ng mga gagamba at natagalan bago nakaalis doon. Sa isang punto, binabalaan ng tatlong babae si Yuki, at tila napansin niya ang babala, pero sa halip na bumalik sa tamang daan, binaliktad niya ng tuluyan ang mapa. Ang tamang daan, na pinaghirapan ng husto upang ihanda, ay nasira at sinubukan ni Pecker-ini na gamitin. Ang kanyang espesyal na gamit at kasuutan, na buong gabing ginawa. Sinubukan niyang babalaan ang mga bata na walang patutunguhan ang daan na yon, pero hindi inaasahan na nagtulungan ang grupo ng mga bata at mabilis siyang natalo. Ang landas ay lalong naging komplikado, kung saan napunta ang lahat sa mga pinakamapanganib na lugar.
Marami silang nakasalubong na mga halimaw sa daan. Hindi na mabilang ni Yuki kung ilang patibong na siya nahulog. Nagsumikap ng husto sina Carol at Kokoro para iligtas siya, at pagkatapos noon, naupo ang lahat na pagod, at hindi maintindihan ni Carol kung bakit. Sa huli, parang laging napupunta sa kanya at sa iba pang babae ang lahat. Dagdag pa rito, parang puro gulo lang ang alam gawin ni Yuki na punta pa siya sa loob ng bibig ng isang halimaw na ibon, at ayan na naman sina Kokoro, Carol, at Pecker Ine para talunin yon. Nilalang, napagtanto nila na ito pala ang tunay na responsable sa pagkasira ng mga pananim, at ngayon ang lahat dahil kahit na magsama-sama ang lahat ng magsasaka ay hindi sapat para harapin ang problemang ito, at pagkatapos ng buong araw na pagharap sa mga nilalang, lahat ay pagod, halos wala ng lakas, ngunit nalutas ang lahat nang makahanap si Pecker Ine ng pagkain. Nang kumalma ang sitwasyon, nagising ang tatlong bata at nag-isip na sila ang nakatapos ng gawain, at si Pecker Ine, na nakangiti, ay nagsabi na ang misyon ay ayon sa hiling ng mga magsasaka, at bilang kapalit, gagantimpalaan sila ng bigas, ang pinakamahusay na uri ng bigas. Sa huli, ginamit ni Pecker Ine ang bigas na yun upang ihanda. Masarap na pagkain para sa lahat, at gaya ng dati, kamangha-mangha ang kinalabasan ng putahe. Ngayon nakikita natin ang mga batang nagkakasiyahan kasama ang mga inakay ng ostrich sa kabilang panig ng bukid. Ang totoo, kapag ipinanganak ang isang ostrich, ang unang buhay na nilalang na makita nito ay nagiging ina nito, at mukhang ampuna ng mga musmos ang tatlong bata. Ang Sisidasol ay isang malaking lungsod kung saan maaari kang mamili at makakuha pa ng kupon para makasali sa isang lottery. Nakita ni Kokoro ang isang sapatos na sa tingin niya ay babagay kay Yuki. Kumuha siya ng 4 na kupon at pinaikot ang gulong ng 3 beses, at puro puting bola ang lumabas, hanggang sa huling pag-ikot, parang may nangyari. Kalaunan narinig namin si Carol na binabanggit na si Kokoro ang maswerteng nanalo, ang grand prize mula sa pangunahing raffle. Nag-impake sila ng kanilang mga gamit at naghanda upang mag-enjoy ng isang paglalakbay sa dalampasigan. Ilang oras ang lumipas, habang halos nakakatulog na si Yuki, dumating si Kokoro sa silid, kung saan ipinaliwanag niya na lumaki siyang nakahiwalay sa mga bundok, kaya hindi niya naiintindihan ang tungkol sa mga swimsuit. Hindi niya nga alam kung maganda ba talaga yung kanya, kaya siya lumapit. Para humingi ng opinyon niya, pinuri siya ng tindera sa tindahan, pero para kay Kokoro, kung hindi gusto ni Yuki, hindi niya isusuot ang damit. Nang sumang-ayon si Yuki, nakahinga ng maluwag si Kokoro. Sinubukan pa nga niyang kumuha ng libro tungkol sa paglangoy sa library, at sa katahimikan ng gabi, nagsanay silang dalawa maglangoy, doon mismo sa sahig. Kinabukasan, perpekto ang panahon para sa beach, at masaya ang lahat. Si Carol ay nanatili sa tabi, medyo nahihiya, hindi inaasahan na pagkatapos niyang makatanggap ng isang misyon. Bantayan sila, mauuwi siya sa pag-e-enjoy ng araw sa dalampasigan kasama ang lahat. Nagsimulang maglaro sa tubig sina Pecker Ine at Yuki, nagsisirapan. Walang ideya si Yuki sa ginagawa niya, at napuno ang mukha niya ng tubig alat, saka lang napagtanto na maalat ang tubig. Maingat na ipinaliwanag ni Kokoro na maalat ang tubig dagat, at kailangan niyang panatilihing nakapikit ang mga mata niya para maiwasan ang hapdi. Naintindihan niya ang paraan at nagsimulang magsirap ng tubig sa kanila. Si Pecker Ine, tuwang-tuwa, ay nagsimulang magtapo ng tubig kina Kokoro at Yuki, na napahiwalay tuloy. Palayo, tinatangay ng mga alon. Siyempre, hindi nila pababayaan si Carol. Nilapitan siya ni Pecker Ine, at tinanong kung marunong ba siyang lumangoy. Sabi niya hindi, kaya naisipan ni Pecker Ine na isakay si Carol sa float, na parang barko. Natakot si Carol sa nangyari, at pagbalik nila, pagod na pagod si Pecker Ine. Nagulat si Kokoro na ganun siya, kaya nagdesisyon si Pecker Ine na magbunyag ng sekreto. Ipinaliwanag niya na ang baluti na suot niya ay nagbibigay sa kanya ng mas maraming lakas, nagpapanumbalik ng enerhiya, pumipigil sa sakit at ginaw, at marami pang ibang bagay. Ngunit ang hindi maganda, kung minsan sobra siyang nagugutom na umaabot pa sa puntong nawawalan siya ng malay. Kapag wala ang mga damit na yon, si Pecker Ine ay parang ordinaryong babae lang. Napagtanto ni Kokoro na may nakatagong dahilan ang kanyang lakas at ang kanyang matinding gana. Naging interesado si Carol at nagtanong kung maaari niyang sabihin yun sa ibang tao. Ngunit tumawa si Pecker Ine at sinabing ayos lang.
Mula sa kung saan, nakasalubong na naman nila si Suziam ang katuwang. Nawawala na siya ng kontrol sa kariton dahil tumakbo ang asno pababa sa daan sa tabing dagat. Nagpunta ang grupo ni Kokoro para tumulong at habang nagkukwentuhan, nalaman nila na malapit lang pala si Seren, nagbubukas ng bagong tindahan. Tumakbo sila para batiin ang kanilang nakatatandang kapatid at sinamantala pa ang pagkakataong kumain. Tuwang-tuwa si Seren na makita ang Gourmet Guild na nag-e-enjoy, at totoo nga ang mga sabi-sabi na mahilig talaga sa masarap na pagkain ang grupong iyon. Gayunpaman, may kakaibang nangyayari sa gitna ng init na iyon. Halos walang tao sa kainan, kahit napakasarap ng mga putaheng inihahain. Nabanggit ni Seren na may kalabang karinderya sa malapit, at ang kanilang pangunahing ulam ay kinuha ng lumayo ang lahat ng kanyang mga customer. Sa huli, wala na masyadong magagawa, ganoon talaga ang kompetisyon. Sinubukan siyang aliwin ni Pecker Ine, sabi niya kaya nilang pumunta araw-araw para kumain at siguradong malulutas nito ang problema. Ngunit biglang pumasok sa isip ng lahat, ano nga ba talaga? Nasa likod ba ng menu ng kakumpetensya ang sikreto? Napakalaki ng kabilang pwesto, masigla ang serbisyo, at hindi humihinto ang pagdating ng mga tao doon. Sa itsura, mahirap makipagkumpetensya sa lahat ng yun, pero ang talagang nagpabago ay ang kanilang pamamaraan napakasarap ng kanilang barbecue. Noon lamang kumilos ang taong namamahala. Nagpasya siyang ipakilala ang kanyang sarili, sinasabing siya si Aquino, ang pinuno ng Mercurius Foundation, at ipinaliwanag ang mga bagay ng mas malinaw sa dalampasigang ito. Ang kaugalian ng pagkain ng ice cream ay lipas na, dahil pagkatapos ng malamig na pagligo sa dagat, ang talagang gusto ng katawan ay mainit na pagkain at matamis na bagay na magbibigay ng enerhiya. Pagkatapos ay lumapit si Aquino para haminin si Seren. Ngunit nanindigan ang may-ari ng tindahan na hindi man lang isinasaalang-alang ang pagtatrabaho para sa iba. Hindi na matiis ni Mafuyo ang tensyon at nagsalita na siya. Ang tunay na interes ng leader ay umasa sa talento ni Seren, ngunit hindi niya alam kung paano siya yayayain ng maayos. Nagreklamo rin siya na sa dami ng mga walang karanasan sa paligid, maaaring maging komplikado. Ang ganoong uri ng komento ay lalo lamang nagpatindi sa galit ni Carol, kaya lalo siyang naging determinado na ipakita kung ano ang kaya ng Gourmet Guild. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Seren na hindi masamang tao si Aquino. Sa kabila ng pagmumula sa isang mayamang pamilya, nagpasya siyang bumuo ng sarili niyang landas sa pamamagitan ng pagtatag ng Mercurius Restaurant sa kanyang sarili. Ang may-ari ng restaurant ay nakaramdam ng pasasalamat sa suporta ng Gourmet Guild, ngunit lahat din sila ay medyo nailang na istorbo niya ang pahinga ng lahat. Sa simula, ang layunin ng grupong ito ay palaging mag-explore at sumubok ng iba't ibang pagkain, pero tiniyak nila kay Seren na huwag siyang mag-alala. Samantala, sa kabilang banda, dalawang empleyado ng Mercurius ang nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na shift. Isa ay kumakain ng takoyaki habang ang isa naman ay umiinom ng alak. Sinasabing pumunta siya para tumulong dahil nagbubukas ng isa pang tindahan si Aquino. Pero habang naglalakad siya, panayang nakakasalubong niyang mga magkasintahan, na ikinabuisit ng babaeng blonde dahil single pa rin siya. Para mas malala pa, lasing na lasing siya kaya hindi man lang niya maintindihan ang nangyayari sa paligid niya. Sa huli, itinapon siya ng kaibigan niya sa dagat, sa pag-aakalang madyay gising siya sa katotohanan sa pamamagitan ng dagat. Nakalutang ang mga paa ng blondeng babae sa tubig, at nagtaka ang kaibigan niya kung mababaw ba ang dagat doon. Pero pagkatapos noon, biglang tumaas ang tubig, at isang nakakatakot na sigaw ang narinig sa buong dalampasigan. Nagsimulang magtakbuhan ang lahat, sinasabing may lumitaw na halimaw, at ang ingay ay umabot sa lahat at sa iba pa niyang kasama, na nangingisda malapit doon. Hindi nag-atubili si Pecker Ine kahit isang segundo bago tumakbo para tumulong, nang maunawaan niya ang sitwasyon. Hindi siya natakot sumugal, at hinailan niya ang kanyang kaibigan palabas ng gulo, gamit lamang ang lakas ng kanyang mga braso. Magulo ang sitwasyon, ngunit hindi sapat ang basta lakas. Nagkaisa ang lahat, at sa tulong ng isa't isa, nagawa nilang mapakalma ang higanteng nilalang. Pagkatapos noon, sa wakas ay nakapagpahinga na sila. Sa huli, nagpas siyang magkasundo ang matagal ng magkaribal, lalo na nang mabawi ni Seren ang kanyang mga customer. Para walang lumabas na talunan. Pareho nilang kinilala kung gaano kahalaga ang magkumpetensya at magtulungan ng sabay. Naisip nila ang posibilidad na sabay silang lumago, at pagkatapos ng pagkakasundo,
Inimbita ni Carol ang lahat na lumangoy. Ginamitan niya sila ng mahika, pinahintulutan silang tuklasin ang ilalim ng dagat, at mag-enjoy sa bagong tanawin. Gustong ihatid ni Kokoro ang sariwang seafood sa may-ari ng restaurant, at dahil namalengke si Pecker Ine, hindi siya sumama. Inisip ni Kokoro na pinakamainam na dalhin ito agad, dahil sariwa pa, pero nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng mas kakaibang kapaligiran kaysa karaniwan. Dalawang regular na customer ay halos nakaluhod, nagmamakaawa sa may-ari na ipagluto sila, habang ang chef ay yakap ang kanyang tuhod at paulit-ulit na sinasabing gusto niya ng puding. Naisip ni Kokoro na paalalahanan ang may-ari ng bar na magpahinga, pero bago pa man niya magawa yon, nagsimula na itong gumawa ng mas maraming puding. Tumingala si Yuki at sinabing may kakaiba sa itaas, pero walang ibang nakakita ng anumang pambihira. Pagkatapos ay lumitaw ang isang misteryosong boses, nagpapakilala sa sarili bilang Shinobu, isang manghuhula mula sa ang lungsod. Pumunta siya dahil nabalitaan niyang kakaiba ang mga sintomas na nararanasan ng may-ari ng tindahan, kaya nagpasya siyang mag-imbestiga ng mag-isa. Napagtanto niya na may isang espiritong nagwawala sa bar, mismo sa ibabaw ng ulo ng lalaki. Ginugulo ng multo ang may-ari ng tindahan para pilitin itong patuloy na gumawa ng puding. Napansin din ni Shinobu na may kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao si Yuki, kaya agad niya itong inanyayahan na bisitahin ang kanyang guild. Nagpunta sila doon, at biglang naging medyo nakakatakot ang kapaligiran sa kanyang guild. Isang armas ang nahulog mismo sa harap ni Yuki na ikinagulat ng lahat. Sa itaas, dalawang batang babae ang nanginginig sa takot. Ayaw nila na may ibang tao doon at sinisisi si Shinobu sa pagdala ng dayuhan. Ipinapaliwanag nila na baka ang bisitang ito ay isang taong makakatulong sa kanila para muling buhayin ang hari ng mga anino, ang sikat at maalamat na vampirang hinahangaan nila. Lubos na naguluhan si Kokoro dahil sa pandinig pa lang sa mga pangalang yon ay tila napakadelikado na. Nang tangkain tumakas ng dalawa, isang ulap ng paniki ang lumitaw sa likuran nila. Kasabay ng isang tinig na humadlang sa anumang pagkakataon nilang makatakas, wala nang pagpipilian sina Yuki at Kokoro. Ngunit para sumulong sa madilim na bahay, sa gitna ng silid, may isang malaking kristal, at mula sa loob nito, may isang taong nagmulat ng kanilang mga mata at bumati kay Yuki at Kokoro. Ang taong yun ay walang iba kundi ang reyna ng gabi mismo, na nagngangalang Ilya. Mabilis na napansin ni Kokoro ang konsentradong mahika sa loob ng kristal, at kasabay nito, binuksan ni Ilya ang isang portal at nagpakita sa harap ng lahat. Ngunit paglabas niya mula sa lugar na yun, lumiit ang kanyang katawan, naging pandak at sobrang cute. Agad na sinigurado ni Kokoro na ipaliwanag kung sino siya, na siya ang reyna ng mga vampira. Ang pinakamataas na pinuno na dating namuno sa isang digmaan laban sa mga tao, duwende, at mga taong hayop. Sa huli, siya ay natalo sa isang banal na labanan at natapos na nakakulong. Ngunit nagawa nilang sirain ang pagkakatakip na iyon. Gayunpaman, bahagi ng kanyang katawan ay nakatakip pa rin, na nangangahulugang kulang sa sapat na mana ang reyna ng vampira. Iyon ang dahilan kung bakit siya natigil sa ganitong maliit na bersyon ng kanyang sarili. Gayunpaman, nanatiling nagdududa si Kokoro, nag-aalala na baka gusto ng reyna na kainin ang kanyang Panginoon, ngunit napagtanto niya agad na hindi iyon ang kaso. Ipinatong ni Ilya ang kanyang kamay sa dibdib ni Yuki at nadama ang natutulog na enerhiya sa loob niya, napagtantong. Iyon ang susi para maibalik ang kanyang buong lakas. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang mga pangyayari nang atakihin siya ng kanyang sariling mga paniki, na ikinagulat ng lahat, dahil walang inaasahan na ganoon kaina ang kanyang mahika. Nang makita ni Yuki na inaatake siya, hindi siya nagatubili. Hinawakan niya ang reyna at sinubukang tumakas kasama siya. Marahil ang makita siyang nasaktan ay nagpagising ng isang bagay sa loob niya, na nagdulot sa kanya na magpakawala ng isang malakas na enerhiya. Pumutok ang enerhiya mula sa katawan ni Yuki at tumama kay Ilya, na nagbalik sa kanyang anyong may sapat na gulang at ibinalik ang kanyang buong kapangyarihan. Sa wakas, ipinakita niya ang kanyang tunay na lakas, kinontrol ang silid at tinakat ang lahat sa kanyang matinding aura. Napagtanto na ngayon ng lahat na kaharap na nila ang maalamat na vampira, ngunit ang sandali ng kaluwalhatian na ito ay panandalian lamang, mabilis siyang bumalik sa kanyang mas maliit na anyo. Ipinaalala ni Kokoro kay Yuki na mas mabuting umalis habang abala pa ang lahat.
Gayunpaman, nang iligtas ni Yuki ang reyna ng mga vampira, hindi sinasadya niyang natapon ang ilang puding sa sahig, at ang pagtakbo pagkatapos gawin yun ay hindi magandang ideya, lalo na't ang batang babae ay galit na ngayon at nagbabantang magbigay sa kanila ng matinding sumpa. Ilang oras ang lumipas, si Carol ay nasa bahay na naghihintay sa pagbalik ng grupo nang may kumatok sa pinto. Binuksan niya ito at nakita niya sina Shinobu at Miyako. Agad siyang nag-alala, iniisip na ang lahat ng gulo na yun ay magdadala ng sumpa sa kanilang bahay, kahit habang umiiyak. Pinapasok niya ang lahat habang nag-iisip ng solusyon. Ipinaliwanag ni Kokoro ang lahat kay Carol, pero hindi mapigilan ni Carol ang pag-alala sa ideya na ibahagi ang kanyang telepono sa isang multo. Samantala, si Pecker Ine ay namimili at nagkataong nakasalubong ang ilang pamilyar na mukha. Nakapagtataka na makita ang buong grupo na nagtipon. Binanggit ng isa sa kanila na ang may-ari ng restoran ay sinapian ng isang nilalang na hindi nakikita, ngunit dahil kay Yuki, nalutas ang lahat at nagdiriwang sila ngayon. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin yon, pinalo siya sa likod ng isang kawali. Naisip ni Pecker Ine na tumulong, ngunit ang pumalo sa kanya ay ang sarili niyang ina, na nakapagpagaan pa ng loob. Sa bahay, si Carol ay litong-lito, kinakapa ang isang mangkok, sinusubukang gumawa ng puding. Kahit wala siyang ideya kung ano ang ginagawa niya. Sinubukan ni Kokoro na kumbinsihin ang maliit na multo na walang marunong magluto doon, at iminungkahi na hintayin na lang niya si Pecker Ine, dahil siya lang ang talagang magaling sa kusina. Gayunpaman, hindi agad pumayag si Miyako. Nang makabalik si Pecker Ine, huli na ang lahat, naging iba na ang kanyang mga kaibigan kaya nangako siya sa maliit na multo. Gagawa siya ng isang kamanghamanghang putahe, pero kung papayag lang si Miyako na ibalik ang lahat sa kanilang. Agad na naghanda si Pecker Ine ng isang napakasarap na puding, at nang matikman ng maltong babae ang unang kutsara, para siyang umaakyat sa langit. Papunta na sana ang munting multo sa kabilang buhay, pero biglang sumulpot si Pecker Ine na may dalang dalawang malaking tray, sinasabing gumamit siya ng mga daliri bilang lihim na sangkap sa puding. Sobrang nabigla si Miyako sa revelasyong iyon kaya bumagsak siyang muli sa lupa dahil sa matinding takot. Sinamantala ni Shinobu ang pagkakataon para ihatid ang munting babae kinabukasan. Habang nag-aalmusal, napansin ni Pecker Ine na wala si Carol. Agad-agad, tumakbo siya papunta sa silid nito at, sa kanyang pagmamadali, nabasag niya ang bintana. Si Carol, napagod na sa padalos-dalos na mga ginagawa ng kanyang mga kaibigan, ay tumingin sa kanya ng masama at pinaalalahanan siya na dapat igalang ang privacy ng ibang tao. Ang masaklap pa, nasira ang paborito niyang teddy bear sa kaguluhan. Sa kabutihang palad, dumating si Kokoro na may ideya. Hinikayat niya ang grupo sa pagsasabing maaari silang pumunta sa palengke para maghanap ng telang kapareho. Sa isa sa teddy bear para subukang ayusin ito. Punong-puno ng mga tindahan ang palengke, kaya nagpas siyang maghiwalay sila para mapabilis ang paghahanap. Sa paghahanap, nakaramdam si Yuki ng kakaibang enerhiya, na sumasalakay sa mga tag-abayan. Sa pagtatangkang tumulong, binunot niya ang kanyang espada, ngunit agad siyang nalupig ng masamang kapangyarihan. Tuwing halos magtagumpay ang espiritu na kontrolin siya, biglang lumitaw si Ash Izuru sa isang eskinita, na madaling natalo ang nilalang at nailigtas si Yuki sa huling sandali. Natigilan si Yuki, walang maintindihan, ngunit umasta si Ash Izuru na parang alam na niya ang lahat. Siya nang mabuti, nakikipag-usap na parang matagal na silang magkaibigan. Gayunpaman, biglang natigil ang usapan ng hatake ng isang babae si Ash Izuru palayo. Nang makapagtago na, sa wakas ay natuklasan namin ang katotohanan. Si Ash Izuru pala ay ang nakatatandang kapatid na babae ni Yuki, at humingi siya ng paumanhin sa paglapit sa kanya nang hindi nag-iisip. Ang napagkasunduan ay bantayan lamang siya ng palihim, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Si Hino, ang babaeng kasama ng kapatid, ay nahahati sa pagitan ng selos at pagkabigo. Dahil gusto rin niyang kausapin si Yuki, naisip niyang sumingit sa usapan. Ngunit matapos ang kaunting pagkalito, pinili niyang manahimik. Samantala, ipinagpatuloy ni Kokoro ang kanyang paghahanap, ngunit walang resulta. Nag-ambala siya nang makita niya ang isang kahanga-hangang bisita na tila pamilyar na pamilyar. Sinundan niya ang insekto sa isang eskinita, ngunit nawala ito, na nag-iwan sa kanya ng walang bakas. Pagkaraan ng ilang oras, nagtipon muli ang grupo. Wala sa tatlo ang nakahanap ng kanilang hinahanap, ngunit walang gustong sumuko.
Iminungkahi ni Kokoro na maghiwa-hiwalay muli sila, na sinisiyasat ang bawat sulok ng palengke upang matiyak na walang nakaligtaan. Samantala, natapos ni Carol linisin ang bahay, sinusunod ang lahat ng payo ng kanyang amo. Nagpasya siyang bisitahin ang reyna para magbigay ng personal na ulat. Sa daan, namulot siya ng mga ligaw na bulaklak, iniisip na magiging magandang sorpresa ito para sa kanya. Ngunit pagdating sa palasyo, hindi niya nakita ang reyna. Sa halip, nakaharap niya ang isang madilim na figura, ang malaking kontrabida na nagpapalakas sa mga nilalang ng anino para mas maging malakas pa sila. Hawak ni Carol ang bukang liwayway na may nanginginig na mga kamay, kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. Nang dumaan ang anino sa mga bulaklak, agad itong nalanta, na nagpalala ng kanyang pag-aalala. Lalo pa, kasabay nito, patuloy pa rin sina Kokoro at Yuki sa paghahanap ng sinulid at tela para ayusin ang teddy bear, pero wala silang tagumpay. Pagkatapos, naakit sila sa napakasarap na amoy ng tinapay na nagmumula sa panaderia sa kalye. Walang alinlangan na kumuha si Yuki, at si Kokoro, maasikaso gaya ng dati, pinunasan ang kalat na ginawa niya gamit ang panyo. Pero napagtanto niya na dam-umi ang panyo, kaya naisipan niyang labhan ito. Habang siya'y naglalakad, nagulat siya nang tumama ang isang palaso sa sanga sa harap niya. Nakakabit dito ang isang papel na may mensahe. Pagkabasa nito, napagtanto ni Kokoro na may isang taong nagmamasid sa kanya. Di nagtagal, lumitaw si Hino, punong-puno ng tanong at pagkabalisa, sabik na maintindihan kung ano ang nangyayari. Ipinakilala ni Kokoro ang sarili bilang tapat na katulong ni Yuki. Hindi nagtagal, dumating din si Chizuru para alamin ang sitwasyon. Walang inaksayang oras si Hino, nagkomento na laging may babaeng dumidikit kay Yuki, at halata ang kanyang inis. Mas kalmado si Chizuru na humingi ng paumanhin kay Kokoro, ipinaliwanag na may tendensya ang kanyang kapatid na palakihin ang lahat. Naging interesado si Kokoro, nagtatanong kung kilala talaga ng dalawa si Yuki noon pa. Pero walang sumagot bago nila napagtanto ito. Basta na lang nawala si Yuki, nag-iwan lang ng kalahating kinain na matamis. Nag-alala ang lahat, posible kayang kinuha siya ng mga nilalang na anino? Isa pa, may mga misteryosong pagkawala na nangyayari sa lungsod nitong mga nakaraang araw. Dahil sa pagkawala ni Yuki, nagpas siyang maghiwa-hiwalay muli ang grupo para mas malaki ang tsansang mahanap siya. Si Kokoro ang unang nagbalita kay Pecor Ine tungkol sa nangyari. Binanggit din niya na nakaramdam siya ng mga aninong nagkukubli sa paligid. Dahil walang malinaw na mga pahiwatig, bumuti ang kanilang swerte nang marinig nila ang dalawang residente na nag-uusap tungkol sa isang batang lalaki na nagdulot ng kaguluhan at pagkatapos ay dinala palayo. Hindi na kailangang kumpirmahin pa. Sinundan ng bakas, narating nila ang tinukoy na lugar. Si Pecor Ine, gaya ng dati, padalos-dalos, sinira niya ang pinto nang walang pag-aalinlangan. Ngunit sa gulat ng lahat, ang natagpuan nila sa loob ay hindi si Yuki, kundi si Charlie, na napunta sa kanila. Samantala, ang magkapatid na Chizuru at Hino ay sumunod sa kanilang sariling pagsisiyasat, humaharap sa mga kababalaghan. Mga nilalang sa mga eskinita at makikipot na kalye. Gayunpaman, kahit matapos talunin ang mga kaaway na yon, wala silang nakitang anumang may kaugnayan. Tila ba ang lahat ng pagsisikap ay humantong lamang sa isang walang kahihinatnan, na lalong nagpapabigat sa misteryo. Ang pansamantalang solusyon ay magpakalat ng mga paunawa ng nawawalang tao sa buong lungsod. Noon lumitaw si Karen. Matapos marinig ang kwento, ibinunyag niya na nakita niya kamakailan si Yuki, at hindi nagtagal, siya mismo ay nagpakita, marumi pero hawak sa kanyang mga kamay ang isang kakaibang bagay na may 7 kulay. Kani-kanina lang ng umaga, habang kumakain ng hotdog, nakasalubong ni Yuki si Riko na namimili. Sobra siyang nagulat kaya tumakbo siya nang hindi lumilingon. Sa daan, nakita niya ang isang paunawa ng misyon na nakapaskil sa bulletin board ng lungsod, at dahil naniniwala siyang maaaring may kinalaman ito sa telang kailangan para ayusin ang teddy bear ni Karen, nagpasya siyang mag-imbestiga ng mag-isa. Kahit wala siyang alaala, hindi pa rin mawala kay Yuki ang kanyang pagiging mabait. Tuwing nakakakita siya ng nangangailangan, likas sa kanya ang tumulong, at kaya naman itinuturing siya ni Chizuru na pinakamamahal niyang kapatid. Samantala, umuwi si Karen na puno ng pag-iisip tungkol sa kakaibang anino na nakaharap niya sa palasyo. Ang lakas na yun ay tila hindi katulad ng kahit anong lahi na nakalaban na niya. Bago pumasok, huminga siya ng malalim, sinusubukang itago ang kanyang kaba para hindi mag-alala ang sinuman.
Ngunit pagkabukas ng pinto at pagpasok sa ganap na walang lamang bahay, ang naipong tensyon ay hindi na niya kinaya. Nanghine siya at napaiyak. Sa mismong sandaling yun, itinapon ni Pecorine ang papel ng misyon mula sa pisara para masusing tingnan nito. Kanina, nagpunta na siya sa palengke, pero halos wala ng laman ang mga istante. Nakipag-usap sa mga mangangalakal, nakarinig siya ng nakakabahala na mga balita. Isang napakalaking halimaw ang sumikop sa pangunahing tulay ng lungsod, kaya't naharangan ang pagpasok at paglabas ng mga kalakal. Paralisa ang lokal na ekonomiya, at lahat ay naghihintay na ipadala ng pamahalaan ng landisal ang mga kawal ng hari upang lutisin ang problema. Ngunit hanggang sa sandaling yun, wala pa ring palatandaan ng pagkilos mula sa mga awtoridad. Dahil dito, nagpasya si Pecorine. Kahit alam niyang hindi ito isang ordinaryong misyon kundi parang isang panganib na laban, siya ay handang harapin ito. Hindi nag-atubili ang grupo na samahan siya. Para sa kanila, ang pagharap sa ganitong uri ng hamon ay parang isang masayang pakikipagsapalaran. Ipinaliwanag ni Pecorine ang plano. Ang prioridad ay itaboy ang halimaw palayo sa tulay para hindi bumagsak ang istruktura. Para doon, kailangan may magpanggap na pain na aakit sa nilalang palayo roon. Dahil ang kanyang baluti ay gawa sa napakatibay na materyal, sapat na isuot ito at sumugod sa kalaban. Alam niyang hindi papayagan ni Carol na mapahamak sina Kokoro o Yuki sa ganitong panganib, kaya siya ay mas kaysa handang harapin mag-isa ang laban. Hindi na matiis ni Carol ang mga pabayang ideya ni Pecorine. Gayunpaman, nang dumating ang oras ng paggawa, naging matagumpay ang plano. Ang napakalaking halimaw ay nabigla sa isang simpleng bitag, isang lubid na nakaharang sa daanan nito. Sa sandaling mawala ito ng balanse, hindi nag-atubili si Pecorine. Sumugod siya pasulong ng buong lakas at nagbigay ng isang matinding dagok na nagpatibay sa tagumpay. Kaya, lalong sumikat ang kanyang pangalan. Lahat sa lungsod ay gustong personal siyang pasalamatan, at si Pecorine, na nagliliwanag, ay napuno ng galit sa sobrang atensyon. Ang tulay, na dating nakabara, ay malaya na ulit, kaya't bumalik na sa normal ang takbo ng buhay sa lungsod. Kumalat ang kasiyahan, at sa wakas ay nakahinga na ng maluwag ang grupo. Tinatamasa ang bagong balik na kapayapaan, inakay ni Kokoro ang grupo sa restaurant kung saan niya at ni Yuki unang nagbahagi ng pagkain. Laking gulat ng lahat, ang mga empleyadong lumabas para salubungin sila ay sina Hino at Chizuru. Ang may-ari ng establishmento, na ang kapalaran ay nakaugnay kay Yuki, ay ipinagkatiwala ang pamamahala sa magkapatid upang asikasuhin ang iba pang bagay. Mainit ang muling pagsasama, matagal na rin mula nang magtipon silang ganoon. Sa kanyang nakaugaliang pagiging mapagpatuloy, inanyayahan ni Chizuru ang lahat na kumain ng malaya, sinasabing hindi nila kailangang magbayad para sa anuman, at gaya ng dati, nakuha ni Pecorine ang atensyon sa kanyang pagkain ng sobra na tila babagsak na ang mismong tindahan. Sa huli, matatag na hinarap ng magkapatid ang matinding pagkagutom. Nang gabing yun, nagsimulang multuhin ng mga alaala si Yuki. Sa gitna ng isang bangungot, muling nawala si Ami. Sinubukan niya siyang pakalmayan, ipinapaliwanag na ang nakikita nito ay umiiral sa pagitan ng nakaraan at hinaharap, isang walang kahulugang espasyo sa pagitan ng katotohanan at panaginip. Ipinahayag ni Ami ang kanyang tiwala sa kanya, idinidiin na walang ibang daan kundi ang sumulong. Bago maglaho, nag-iwan siya ng malinaw na mensahe, magkikita silang muli. Nang magising siya, litong-lito pa rin si Yuki, ngunit may nagbago sa kanyang kalooban. Determinado, hiniling niya kay Pecorine na turuan siyang humawak ng espada. Iba na ang kanyang tindig, hindi nakangiti, hindi tumutugon sa mga panunukso ni Carol, ngunit nakatingin. Mas nakatuon at mas seryoso kaysa dati. Nabawi ang lakas, tumuloy sila para kumain sa ibang restaurant. Dahil hindi pa sama-sama si Carol sa grupo, umorder sila ng dagdag na parte para sa kanya. Masigla ang usapan, tungkol sa prinsesa ng kaharian, at sa usapang yun si Pecorine lamang ang nanahimik, tutok sa paglamon ng kanyang pagkain na parang nawawala sa sariling isipan. Samantala, naglalakad si Carol mag-isa sa mga kalsada nang makasalubong niya ang dalawang lalaking kilala sa pag-inom sa lugar na yun. Ngunit biglang nagbago ang eksena nang lumitaw mula sa dilim ang isang nilalang, ang presensya ring gumugulo sa kanyang buhay nitong mga nakaraang araw. Nakuha ng kaguluhan ang atensyon ni Pecorine, at tumakbo siya agad papunta sa lugar. Pagdating niya, umaatake na ang halimaw sa mga tao.
Walang pag-aalinlangan, sumugod siya at tinaga ang isang braso ng nilalang. Sa pagkabigla ng lahat, halos agad na bumalik ang braso, kaya mas lalong nagalit ang nilalang mula sa dilim. Hindi nagpatumpik-tumpik si Carol at sumali sa laban, sinuportahan si Pecker Ine. Lalong tumindi ang laban, suntok ang sagot sa suntok, hanggang sa nahati ni Pecker Ine ang halimaw sa dalawa. Ngunit hindi nagtagal ang tagumpay, nagbagong anyo ang nilalang at sumalakay muli gamit ang isang malakas na mahika, halos gumuho ang isang buong pader at muntik ng matabyunan si Carol. Sa biglaang kilos, sinangga ni Pecker Ine ang kanyang kaibigan, iniabot ang kanyang pananggalang sa balikat para maprotektahan ni Carol ang sarili. Ngumiti siya ng mahinahon, sinubukang panatagin ito bago bumalik sa laban. Kahit na isinasapanganib ang kanyang sariling buhay, nanindigan pa rin siya. Ang anino ay nagtipon ng lakas at nagpakawala ng isang mapaminsalang atake na sumira sa lahat sa paligid. Nang mawala ang usok, ang resulta ay ikinagulat ng lahat. Isang malaking butas ang tumagos sa ulo ng halimaw, ngunit si Pecker Ine ay bumagsak, pagod at walang lakas. Si Carol ay natigilan sa gulat, ang kanyang puso ay kumikirot, at muntik nang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya matanggap ang kanyang nakikita. Pakiramdam niya ay masyadong nagpadalos-dalos si Pecker Ine, isinasapalaran ng lahat para lamang protektahan ang isang kasinghina niya. Hindi nagtagal, dumating sina Kokoro at Yuki sa larangan ng digmaan. Kahit sugatan, nagsisimula na namang maghilom ang halimaw. Mabilis ang tinulungan ni Kokoro si Pecker Ine, habang si Yuki, determinado, itinuon ang kanyang kapangyarihan upang palakasin ang buong grupo. Bigla, isang pangitain ang bumalot sa isipan ni Yuki. Nakita niya ang kanyang sarili sa tabi ng kanyang mga kaibigan, lahat ay nakahandusay, talunan ng anino. Ang pagkabigla ay nagdulot sa kanya ng pagkalito at kahinaan. Sa mismong sandaling yun, sumugod ang madilim na nilalang sa kanya, handa siyang sakupin, ngunit biglang may lumitaw na malalaking pader na bato mula sa lupa, na nagsilbing pananggalang niya. Nang natauhan si Yuki, giba na ang tanawin. Doon lumitaw ang nagtitinda ng tinapay, at doon nabunyag ang tunay niyang pagkatao. Palagi siyang nagkukunwari, binabantayan ng mabuti si Yuki at pinoprotektahan siya mula sa dilim. Samantala, sina Kokoro at Pecker Ine ay ligtas na dinala sa ibang lugar. Sa sandaling yun, nakita nilang dalawa ang kanilang sarili sa harap ng kastilyo ng Landisal, o mas tama, sa loob ng isang espiritual na dimensyon na sumasalamin sa diwa ng lugar na iyon. Doon, napansin ni Kokoro ang isang larawan ng pamilya na kung saan si Pecker Ine ang nasa gitna. Doon nabunyag ang katotohanan. Si Pecker Ine ay hindi lamang isang adventurer na may busilak na puso, ang tunay niyang pagkatao ay si Justiana von Astria, ang tunay na prinsesa ng Landisal. Ang kanyang kwento ay ibinunyag ng detalyado. Nais ng kanyang pamilya na maunawaan niya ang halaga ng mga tao, maranasan ang mundo sa pamamagitan ng kanyang sariling mga mata at tainga, at matutunang damhin ang kanilang mga hirap at galit ng personal. Sa gayon lamang siya magiging handang mamuno ng may hustong gulang. Kaya naman siya ay naglakbay sa malayo, naglilibot sa buong kaharian at nakakaranas ng mga kakaibang bagay. Ang kanyang korona ay hindi lamang isang simbolo ng pagiging maharlika, kundi isa ring uri ng proteksyon. Gayunpaman, nang tangkain niyang bumalik sa kastilyo, hinarang siya ng mga gwardya. Sa desperasyon, nagpasya siyang akyatin ang pader ng lungsod. Sa tuktok, natisod siya sa katulong ng kanyang ina, ngunit sa halip na masuyong yakap, isang gulat na tingin lang ang samalubong sa kanya. Tinitigan siya ng babaeng yun na parabang isa siyang estranghero, isang hindi kilalang nakapasok sa palasyo. Ang alaala ng sandaling yun ay hindi na nawala sa isip ng prinsesa. Nagsimula siyang maniwala na ang lahat ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit nang sa wakas ay natagpuan niya ang hari at reyna at nagbukas ng kanyang puso, isinalaysay ang kanyang mga pakikipagsapalaran at lahat ng kanyang naranasan sa piling ng mga karaniwang tao, ang kanilang malamig na katahimikan ang dumurog sa kanya, ang kanyang sariling mga magulang. Hindi siya nakilala. Para mas lalong lumala ang sitwasyon, bumukas ang pinto sa likuran nila, at sa unahan ng lahat ay naglakad ang isang dalagang pinaniniwalaan ng lahat na siyang tunay na prinsesa Justiana. Sa gitna ng kaguluhan, sinunggaban ng prinsesa ang pagkakataong tumakas, dahil sa matinding takot at kawalan ng pag-asa. Kaya siya nagpagala-gala sa mundo hanggang dinala siya ng tadhana malapit kay Kokoro at sa iba pa. Bagamat siya'y ngumingiti at tumatawa kasama ang kanyang mga kaibigan,
Tahimik na dala ni Pecker Ine ang matinding takot ang sakit ng muling makalimutan, iwanan gaya ng nangyari na sa palasyo. Kaya naman palagi siyang malapit sa lahat, pinapatatag ang kanyang mga ugnayan araw-araw, na parang takot na baka isang sandali ng pagpapabeya ay muli siyang iwanang mag-isa. Nadarama ni Kokoro ang buong bigat ng kalungkutang yon, niyakap niya ng mahigpit si Pecker Ine at sinabi sa kanya na walang sino man doon ang aalis, at silang lahat ay magiging tunay niyang lakas. Ang simple at sinserong kilos na yun ay nagdala ng pakiramdam ng kapanatagan na hindi pa naranasan ni Pecker Ine mula noong araw na siya ay tumakas. Samantala, si Carol, na nagmamasid mula sa malayo, ay bumalik at humarap sa madilim na. Nilalang muli, ramdam niya sa kanyang sarili ang bagong sigla, na para bang ang katotohanan tungkol sa kanyang kaibigan ay nagliyab ng apoy sa kanyang puso. Kasabay nito, ang nagtitinda ng tinapay na ngayoy nagpakilalang kapatid ni Yuki ay may sariling pasanin. Nakukonsensya siya, kumbinsido na nahila niya ang kanyang kapatid sa kaguluhang yon, ngunit nanumpa pa rin siyang mananatili sa kanyang tabi hanggang sa huli. Sa kaibuturan ni Yuki, may natutulog na kapangyarihang nakakulong, isang kapangyarihang may kakayahang iligtas ang lahat o kaya'y tuluyang wasakin sila. Kung wala ang kanyang mga alaala, hindi niya masabi kung ang enerhiyang iyon ay tunay na bahagi ng kanyang sarili o kung isa itong sumpa na naghihintay na lubusan siyang ubusin. Kung pipiliin ni Yuki na pakawalan ng ganoong mahiwagang puwersa, walang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari. Marahil yun mismo ang dahilan kung bakit hindi niya ito ginamit noong nakaraang laban. Ang mga anino ay likas na naaakit sa enerhiya ng mga tao, at sa paglipas ng panahon ay winasak na nila ang maraming lupain, nagtitipon ng napakalaki at lubos na lakas. Sa kaibuturan nila, ang mga nilalang na ito ay mga pagpapakita lamang ng pinakamalalim at pinakatagong mga pagnanasa ng tao. Kailangang matuklasan ni Yuki ang paraan upang labanan ang kadilimang yon, at hanggat hindi niya nalilimutan ang pag-iral ng mundong yon, hindi niya maaaring hayaan na mapunta sa kamay ng kanyang mga kaaway ang tagumpay. Pagkatapos ng labanan, sinara ng commander ng mga maharlikang kabalyero ang mga guho upang masusing imbestigahan ang pinagmulan ng mga anino. Si Christina, ang bise-kapitan, ay lumitaw rin sa lugar, ngunit huli na ang lahat. Natapos na ang lahat, at walang kahit sino man ang may ideya kung ano ang reyna ng kastilyong yun ay maaaring palihim na nagpaplano sa dilim. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si Carol sa kanyang sarili, nahahati sa dalawang magkasalungat na panig. Sa loob, ang kanyang isipan ay isang bagyo na puno ng pagdududa, pangamba, at kawalang katiyakan na walang tigil na sumisira sa kanya, na ginagawang mali ang bawat hakbang. Sawa na maging sagabal lamang, at sa pagiging hila dito at doon sa pagitan ng nagtutunggali ang landas, huminto na lang siya sa paglaban at sumuko, hinahayaan ang kapalaran na magpas siya sa kanyang lugar. Noon mismo dumating si Pecker Ine sa tamang oras, naniniwalang si Yuki ay nakakulong pa rin sa pag-aalinlangan. Ang kanyang kapatid na babae, napahiya at labis na nabigla, halos ibinulong ang paghingi ng paumanhin, handang tumabi at hayaang mangyari ang mga bagay-bagay nang wala siya. Ngunit nagulat siya kay Yuki. Kahit wala ang kanyang mga alaala, kahit naliligaw at litong-lito, alam na niya ang mabigat na responsibilidad na kailangan niyang protektahan. Sa pagkatanto na yun, nagpa siya ang batang Yuki. Lalabanan niya si Pecker Ine. Matatag na tumayo sina Kokoro at Carol sa kanyang tabi, at magkakasama silang naghanda, handang harapin ang banta na iyon bilang isa. Sa huling paghaharap, pinakawalan ni Yuki ang kanyang kapangyarihan upang linisin ang daan sa unahan. Ang kanyang mga kaibigan ay sumulong ng may matatag na determinasyon, habang si Kokoro ay nagbigay ng patuloy na suporta, pinapalakas ang kanilang depensa at binubuksan ang mahalagang puwang na kailangan niya. Ginabayan at dinala ng pagkakaisang yon, si Yuki ay direktang tumama sa puso ng anino. Ang kaaway ay sumigaw sa pagkadismaya bago tuluyang maglaho na parang usok, naglalaho sa hangin. Pagkatapos, na para bang sila ay kagagaling lamang mula sa kabilang buhay, silang lahat ay biglang lumitaw muli. Sa ng landisal, ang muling pagkikita ay lubhang emosyonal, na puno ng ginhawa ang lahat ng naghintay sa kanila. Sa wakas, bumalik ang katahimikan, bagamat hindi pa lubusang tapos ang laban. Gayunpaman, ligtas na ang lahat. Sa araw na yon, mas lalong tumibay ang ugnayan ng Gourmet Guild. Kokoro at Hecarin ay kumilos ng may matinding damdamin, mahigpit na niyakap si Yuki, at sa unang pagkakataon, gumanti si Carol sa yakap,
nagbubukas ng daan tungo sa hinaharap na puno ng pag-asa. Kaya't tinatapos natin ang unang season ng anime na ito, na may episode na puno na may mga pagbubunyag, labanan, at damdamin. Kung nagustuhan mo ang videong ito, alam mo na ang gagawin, i-like ang video, mag-subscribe sa channel, pindutin ang bell, at gawin ang lahat para hindi mo mapalampas ang susunod.